3 taon na akong nasa industriya ng freelance journalist noon, Kabanong. Kaya naman masasabi kong masaya ako sa ginagawa ko kahit na isa lang akong freelance. May kasintahan ako noon, si Nika. 3 buwan na siyang buntis noon kaya todo kayod ako para mabigyan ng magandang buhay ang aking mag-ina. Nung nagkaroon ng magandang offer sa akin through online, ay sinunggaban ko na yung kaagad kahit na alam kong malayo at wala akong kilala doon. Hindi ko nasasabihin kung magkanong in-offer sa akin pero kaya kong mabuhay noon ng 1.5 taon kahit na walang trabaho. Ang trabaho na binigay sa akin noon ay sa lugar ng Antique, kung saan merong bali-balita na pinamumugaran yon ng mga aswang. Kailangan ko makagawa ng documentaries doon sa bundok Talisay kung saan nakatira ang isang kinatatakutang albularyo sa bayan ng Antique. Nung una ay natakot ako. Pero dahil kailangan ko ng malaking pera, ay nilunok ko ang nararamdaman kong takot lalo na kung ang sakripisyong yon ay para sa mag-ina ko. Ngunit ang hindi ko alam, ang pagpunta ko doon ang babago sa buhay ko. Hindi dahil yumaman ako, kung hindi ay nagkaroon ako ng permanenteng trauma na hindi kayang gamitin ng anumang halaga ng pera. Itago niyo na lang ako sa pangalang Marco Cabanong. At ito ang aking kwento. Talaga, mahal? Buntis ka? Tatay na ako? Oo, mahal. Tinupad na ang hiling natin. Kahit na parehas tayong galing sa broken family, sana'y manatili tayong buo at puno ng pagmamahalan. Huwag ka mag-alala, mahal. Sinisiguro ko sa'yo, ikaw lang ang babaeng pakakasalan ko at mamahalin ko. Pangako ah. Pangako, mahal. Nangingiyak akong tinitigan ng pregnancy test na ibinigay sa akin ni Nika noon. Hindi ako makapaniwalang magkakaroon na kami ng anak. Kahit na hindi pa ganun katagal ang pagsasama namin, ay sigurado na ako sa kanya. Parehas kami lumaki sa broken family kaya naman mahalaga ang bubuuin naming pamilya. Lumipas ang isang araw, ay napagpasyahan naming magpunta sa isang doktor para mapatingin sa espesyalista ang dinadalang bata ni Nika. Narinig mo yun, mahal? May heartbeat ang baby natin. Hindi na ako makapaghintay na makita ang anak natin. Gusto kong ibigay ang lahat ng gusto niya. Gustong-gusto mo talaga magkaroon ng anak, no? Oo naman, mahal. Pangarap ko magkaroon ng buong pamilya. Kaya naman masayang-masaya ako ngayon dahil matutupad na yon. Huwag ka mag-alala dahil tutuparin natin yon. Hindi lang pregnancy test ang hawak ko noon, kung hindi ang larawan ng ultrasound ni Nika. Malaki ang ngiti namin sa labi habang tinititigan yon. Hinatid ko na pauwi si Nika noon dahil may gagawin pa akong trabaho na hindi ko na tinanggihan dahil kailangan namin ng pera. Bro, congrats ha! Talaga nga namang ginalingan mo ha! Salamat, bro. Ang hindi ko natupad na pangarap noon ay tutuparin ko ngayon sa anak ko. Paano bro? Tara na para makapag-set up na tayo. Yes, bro. Galingan natin para marami pang dumating na project sa atin. Naniniwala ako sa iyo bro. Hindi ka nga nauubusan ng project dahil magaling ka mag-interview ng mga tao. Hindi lang naman ako ang dahilan kung bakit marami tayong project Ikaw din, magaling ang video editor ko Halos maghapon kaming nag-shoot sa bahay ni Aling Maria noon. Ang shoot na yon ay tungkol sa mahirap na buhay sa lugar ng Payatas. Kilala ang Payatas bilang tambakan ng mga basura. Karamihan sa mga naninirahan doon ay kabuhayan na nila ang mga lakal ng basura o kaya naman ang mga pagkain na pwede pang mailuto. Nung natapos na kami mag-shoot, ay nagpaalam na kami kay Aling Maria. May hati din si Aling Maria sa kikitain namin sa YouTube gamit ang kanyang interview. Nagmadali na akong umuwi noon para bumili ng tsokolate para sa nobya kong buntis. Alam kong hindi pa siya naglilihi pero nararamdaman kong gusto niya na matamis. Wow, ang dami naman ito, mahal. Hindi ka na sana nag-abala pa. Para sa iyo lahat yan, mahal. Alagaan mo na mabuti ang sarili mo at si baby ha. Narito lang ako palagi para gabayan ka. Oo, mahal. Salamat sa pag-aalaga din sa akin. Nagpapahinga na noon si Nika sa kwarto. Ang ginagawa ko naman noon ay inaayos
at pinipili ang mga interview na kailangang isama sa ginagawa naming dokumentaryo noon sa Payatas. Habang nagtitingin ako, ay hindi ko maiwasang hindi umiyak habang pinapanood ang mga maliit na bata dahil kailangan nilang mga lakal para lang may makain sila. Pumasok naman ako noon sa kwarto namin at tinitigan ko si Nika. Hindi ko hahayaan na maranasan ng anak namin ang ganoong buhay. Hindi na ako umalis noon at natulog na sa tabi ni Nika. Lumipas ang isang araw, dumating na sa bahay si Arnold para mag-edit ng mga shoot namin sa Payatas. Ang ganda ng topic natin dito, bro. Mukhang nararamdaman kong aabot na naman ng million views yung dokumentaryo na ito. Sana nga. Sana magdilang anghel ka, bro. Magtiwala at maniwala ka lang, bro. Ibang kakayaan mo kaya naniniwala ako sa'yo. Bro, may new message sa email May malaking offer. Ha? Patingin nga, pabasa ako. Habang nag-edit si Arnold noon, ay may natanggap akong mensahe galing kay Diana. Nung unay, hindi ako naniniwala dahil napakalaki ng offer niya para sa simpleng dokumentaryo. Hanggang sa nireplyan ko yon. Ibinigay ang contact number ko. Mga ilang minuto lang ang lumipas ay may tumawag sa cellphone ko noon. Sinagot ko naman iyong kaagad at nakipag-usap ako ng maayos doon sa nag-o-offer sa akin through online. Kadalasan sa shooting namin ay kami ang kumukontak sa tao para ma-interview o kami ang tinatawagan para interviewin sila. Pero nung araw na yon ay biglang nakaramdam ako ng kaba dahil kung totoo man na ganun lang ang gagawin ay hindi na ako magdadalawang isip. Ano, bro? Tatanggapin mo ba yung offer doon? Hindi ko pa alam, bro Baka scammer lang yun Baka mamaya pagpunta natin doon, hindi pala sila makikipagkita. Ang layo pa naman ng lugar na yon. Ano bang gagawin mong dokumentaryo doon? May interviewin lang daw akong isang matandang lalaki doon na isang sikat na albularyo. Simula nung kumalat daw yung bali-balita na nag-aalaga siya ng mga aswang kinatatakutan na siya ng mga taong bayan. Aswang? Ikaw, bro. Naniniwala ka ba sa aswang? Maniniwala lang ako, bro, kapag ako mismo ang nakakita. Pero sa ngayon, wala pa ako nakikitang aswang Sa TV siguro meron. Pero simple lang naman ang gagawin mo dun, bro, di ba? Biruin mo, lalaruin mo lang yung interview. Sa akin lang, bro, hindi totoo ang aswang na yan. Tinatakot lang nila yung mga tao sa mga kwentong bayan nila. Ikaw ba, bro? Tatanggapin mo yung offer nila? Kung ako siguro ang magkakaroon ng anak at balak pakasalan ng nobya, tatanggapin ko yung trabaho. Tsaka, bro, kakaibang kwentong ipapalabas mo. Sigurado akong mas maraming makikinig at manonood ng gagawin mong dokumentaryo na yan. Sige, bro. Play safe kasi ako Siyempre, malayo yung lugar na yon. Antique pa. Kailangan natin mag-eroplano. Hindi tayo magsasayang ng pamasahe para sa scam. Kaya hiningan ko rin ng pamasahe yung tumawag sa akin Kapag yun nagbigay, tutuloy natin yon. Ayun naman pala, bro May binigay ka na palang ultimatum sa kanya Hintayin na lang natin next update niya. Sandali lang, bro Tapusin ko na itong ine-edit ko. Para kung sakaling matutuloy tayo dyan sa Antique, wala na akong pending. Iniwan ko si Arnold doon sa kabilang kwarto. Siya lang mag-isang nag-i-edit ng video noon at ako naman ay chinecheck ko na lang kung merong dapat bawasan o dagdagan. Tinabihan ko na si Nika sa kama noon. Habang natutulog siya, ay yakap-yakap ko ang tiyan niya. Kahit wala pang bump yun, ay ramdam ko naman ang bawat pintig ng nasa loob. Mga ilang minuto lang ay nagising na si Nika. Oh, mahal. Tapos na kayo mag-edit? Tinatapos na ni Arnold yung video. I-check ko na lang mamaya. Bakit ganyan ang mukha mo? May bagong project ako Di happy to know. Di ba nga more project, more money? Motto mo yan, di ba? Bakit nalulungkot ka dyan? Malayo, mahal Hindi ko alam kung ilang araw kami doon. Saan ba next project nyo? Sa Antique pa, mahal. Antique? Bakit doon? Maraming aswang doon, mahal. Naniniwala ka ba sa aswang, mahal? Nasa 20th century na tayo. Wala nang aswang, mahal. May mga nababasa-basa lang ako tungkol sa lugar ng Antique. Ang bawat bayan daw doon
pinamumugaran ng mga aswang. Kaya nga magdodokumentaryo ako doon, mahal eh. Para mapatunayan na walang aswang doon sa Antique. Para yung mga kwentong bayan ng Antique ay maging kwento na lang talaga at hindi nakatakutan ng mga tao o ng turista. Pupunta ka pa doon, mahal? Depende pa sa ngayon. Gusto kong mag-play safe kaya yung plane ticket namin dapat sagot nila. Iwas kang ba? Ilang araw naman kayo doon, mahal, kung sakali. Yun ang hindi pa ako sigurado, mahal. Pero wag kang mag-alala. Bibilisan namin ang pag-shoot doon at tatawag-tawagan kita. Basta mag-iingat ka doon, ha. Umuwi ka ng buhay dito. Baka naman kainin ka na ng aswang doon. Siyempre naman, uuwi ako ng safe dito. May mag-ina ako naghihintay dito eh. Kasama mo naman si Arnold doon, di ba? Oo, mahal. Malaki ang offer sa akin eh. Kailangan maganda ang mga shots at coverage. Para naman mas malaki ang kikitain natin. Ay, kung pwede lang sumama sa inyo, sasama talaga ako. Huwag ka mag-alala, mahal. Saglit lang kami doon. Babalikan kita dito. Saka sa Pilipinas pa rin naman ang Antique. Kung hindi ako bumalik, edi hanapin mo ako doon. Sana hindi pa ako naging hapunan ng mga aswang. Che, ikaw talaga. Nagagawa mo pang magbiro ng ganyan. Ay, payakap nga saglit. Mamimiss kita, Nika. Wala pa nga eh. Wala pa kayong plane ticket, no? Dahan-dahan ko lang niyakap noon si Nika dahil baka hindi siya pwedeng yakapin ng maigpit. Nakaidlip ako ng halos 20 minutos noon. Nagising na lang ako sa malakas na katok ni Arnold at mabilis naman akong bumangon noon dahil akala ko ay nagbigay na ng plane ticket ang kausap ko noon. Oh bro, may plane ticket na? Anong plane ticket, bro? Tapos na ako mag-edit. Tingnan mo na yung in-edit ko kung may kailangan pang baguhin. Nananaginip ako bro eh. Nasa eroplano na daw tayo papunta sa Antique. Hindi naman halatang excited kang pumunta dun eh, no? Tandaan mo, masakit ang umaasa, ha? Mali mo naman, totoo. Tsaka, wala namang mawawala sa atin kung pupuntaan natin yun, di ba? Bahala ka, bro. Basta sa akin, ayos lang na sumama. Malaking offer yan eh. Tatanggihan pa ba natin? Kailangan na lang natin mag-ingat dun. Maraming aswang eh. Sus, ayan ka na naman sa aswang-aswang na yan eh. Parehas kayo ni Nika. Hindi pa ako nakakakita nun, bro, pero kung sakaling totoo, baka mapaihi ako sa pantalong ko nun. Sinusuri ko na ng maigi ang video edit ni Arnold noon. Habang siya ay abala sa pagsi-cellphone, ako naman ay abala din sa computer para i-check ang ginawa niya. Sa pagkakataong yon, ayos lang ang ginawa niya. Hindi na ako nagpadagdag at nagpabawas dahil pulido na ang edit niya. Habang sinisave ko ang edit ni Arnold, tumawag sa akin ang kausap ko noon sa cellphone, si Diana. Ano? Ready na bang magpunta kayo dito sa bayan namin? Hindi ba meron na tayong usapan? Kailangan magbigay muna kayo ng pampamasahe namin dyan. Malayong lugar na yan eh. Hindi ko alam kung scam ba kayo o hindi. Huwag ka mag-alala. Hindi kita lolokohin. Opisyal ako dito sa Antique at kilalang kilala ko dito. Yung panggastos nyo ay ipapadala ko rin bukas na bukas. Masyado ng gabi ngayon. Masama ang maglabas ng pera sa gabi. Kung bukas pa namin makukuha ang pera, edi bukas ko na rin ibibigay yung sagot ko. Sure, sige. Gusto ko lang malaman mo na hindi ka magsisisi sa desisyon mo. No worries, ma'am. Sige po. Bye. Pinatay na ni Diana ang tawag noon, kaya ako naman ay sumandal na sa upuan at nag-isip ng mga kailangang itanong, sabihin o ganap na dapat gawin sa Antique. Habang nag-iisip ako, ay hindi ko maiwasang mag-search noon sa sikat na social media platform. Medyo nababahala ko sa mga sinabi sa akin ni Arnold at Nika tungkol sa mga aswang na nakatira sa Antique. Natawa na lang ako ng mahina noon nung nabasa ko na wala pang napapatunayang may aswang doon. Tanging mga kwento at haka-haka lang na mga taga roon ang nagpakalat na merong aswang sa lugar na yon. Inaamin ko noon ay may halong kaba ang nararamdaman ko dahil iba ang pakiramdam kapag usap-usapan lang, pero iba rin kapag ikaw na mismo ang makakaharap ng mga tunay na aswang. Bro, tapos mo na bang reviewin yung edit ko? Oo bro, ayos na yon. Wala nang dapat baguhin.
ikaw na lang ang mag-upload nun ha. Bukas ng umaga mo i-upload. Yes sir! Tumawag nga pala sa akin kanina si Diana. Hinihingi na yung sagot ko. Sabi ko naman, pamasahin na muna bago ang sagot ko. Diniretso ko na siya. Baka scammer lang siya Loko to ay. Anong sabi ng kausap mo? Bukas na daw niya ipapadala. Ayaw niya daw maglabas ng pera sa gabi dahil malas daw yun. Siguro matanda na yung kausap mo. Mapamahiin. O ano, uwi ka na ba bro? Tapos na yung trabaho mo. Baka mamaya ubusin mo na naman yung mga stock natin na pagkain Kaya ka tumataba bro Ouch! Ang sakit mo naman magsalita bro. Hayaan mo, magtitira na lang ako para sa'yo. Binatukan ko naman si Arnold noon dahil ayaw pang umalis ng bahay. Unti-unti niya nang binabawasan noon ang stock namin. Nang makalabas na si Arnold, ay napagpasyahan ko na rin na ituloy ang pagtulog ko. Nagising na lang ako noon dahil sa silaw ng liwanag na nanggagaling sa bintana namin. Hindi pala sinarado ni Nika ang bintana. Napabalikwas naman ako ng bangon noon nang nakita ko ang kama naming puti ay naging kulay pula, kung saan ang pwesto ni Nika. Tumayo ko kagad at tinanap ang nobya ko. Nanlaki ang mga mata ko noon nung nakita kong nakahandusay sa sahig si Nika. Wala ng buhay at wala ng laman loob. Palapit na sana ako noon sa kanya nang biglang tumunog ang alarm ko sa cellphone. Panaginip lang pala. Akala ko'y totoo na. Bago kasi ako natulog nung isang gabi, ay nagbasa pa ako tungkol sa mga aswang. Kung anong uri sila. Doon tumatak sa isip ko ang isang tiktik dahil sanggol ang paborito nilang kainin. Mahal, yung alarm mo kanina pa tumutunog. Heto na. Papatayin ko na. Bumalik ka na sa tulog mo ha. Teka, saan ka pupunta? Dito ka na muna, tabihan mo muna ako. Sige mahal. 10 minutes lang ha. May trabaho pa ako Wala naman kayong project ngayon, mahal Maghahanap ng trabaho, mahal. Alam mo naman kapag walang project nag-iikot-ikot kami ni Arnold para kung sakaling magkaroon ng biglaang interview, di ba? Sayang ang kita doon. O siya, sige. 10 minutes lang din. Pwede ka na maghanap ng trabaho. May mga nabasa ako noon na article tungkol sa mga pagbubuntis ng babae, kaya naman naintindihan ko ang gusto ni Nika. Kapag buntis daw kasi, nagiging mas clingy sila o gusto nilang kasama palagi ang asawa nila. Kaya lang hindi pa pwede sa amin yon dahil kulang pa ang ipon ko para sa kanila. Kung sakaling matuloy kami sa Antique, ay mabibigyan ko ng masayang pagbubuntis ang nobya ko. Palagi ko na siyang masasamahan sa bahay dahil ang offer sa akin sa Antique ay kaya kaming buhayin ng mahigit 1.5 taon kahit na wala akong trabaho. Ilang oras ako naghintay noon ng update ni Diana hanggang sa nag-pop up ang mensahe niya sa akin. Nung binuksan ko ang mensaheng pinadala niya ay nanlaki ang mga mata ko. Control number yon para makuha ko ang pera. Pero laking gulat ko nang halos sobra yon sa hinihingi ko. Mahal, lalabas na muna ako ha. Pinadala na sa akin yung pera para sa pamasahe namin At good news, dahil sobra yun sa hiningi ko. Talaga? O sige na, lumabas ka na para makuha mo na kagad yung pera. Hintay mo ko dyan ha. Huwag ka nang tatayo sa kama. Bibilang kita ng gusto mong kainin. Mabilis lang to. Hinalikan ko muna si Nika bago ako lumabas ng kwarto noon. Mabilis ko na namang ibinalita kay Arnold na nagpadala na ng pera para sa panggastos namin sa Antique. Ipinaayos ko na sa kanya noon ang mga kailangang dalhin para sa pag-shoot namin. Nang makauwi na ako, ay binigay ko na kay Nika ang pasalubong ko sa kanya. Ngunit bakas sa mga mata niya ang lungkot noon. Tuloy na kayo, mahal, no? Oo, mahal Kailangan natin to. Hayaan mo, pagka-uwi ko dito, maghapon tayong magkasama. Kahit na 1 buwan pa nating gawin yon o 1 taon. Bumalik ka, mahal Hihintayin ka namin ng baby dito. Siyempre naman, mahal. Babalik ako. Nandito mag-ina ko Saka ginagawa ko ito para sa inyong dalawa ng anak ko. Tinulungan na ako ni Nika noon na mag-impake ng mga gamit ko. Hindi naman marami ang dala kong mga damit, kaya naman hindi ganun kabigat ang maleta ko.
Ang tanging kumain lang ng space ng maleta ko ay ang mga kagamitan na gagamitin namin para sa video shoot. Ang ibang gamit ay na kay Arnold. Pagkatapos namin mag-ayos ng gamit, ay nag-book na ako ng ticket namin dalawa ni Arnold. Gustuin ko mang isama si Nika sa trabaho ko ay hindi pwede dahil may kaba sa dibdib ko tungkol sa kwentong bayan na merong mga aswang. Hindi ko pwedeng isaalang-alang ang mag-ina ko doon. Aalis na kami, mahal. Mag-ingat ka dito, ah. Yung iniwan kong pera sa'yo, gastusin mo. Kumain ka kung saan mo gusto kumain. Mag-update ka sa akin, ha. Saka, huwag ka nang lalabas sa gabi. Anong oras ba darating yung kapatid mo dito? Alas 7 pa daw ng gabi siya makakaalis ng bahay eh. Alam mo naman yon, tamad lumabas ng bahay. O siya, sige na mahal. Yung pintuan ha, ilak mo palagi yan. Mag-text-text ka lang sa akin. Hinatid kami ni Nika sa pinto noon. Baka sa mukha niya ang lungkot dahil ngayon lang kami magkakahiwalay ng ilang araw o linggo. Wala naman akong choice noon kung hindi ang tumuloy dahil nagastos ko na ang pera at saka isang opisyalis ang kausap ko doon sa Antique. Nang nasa eroplano na kami, ay hawak ko ang litrato namin ni Nika. Hindi pa lumilipad parang gusto ko nang bumalik sa nobya ko. Ilang oras lang ang lumipas noon ay dumating na kami sa bayan ng Antique. Pasado alas 6 ng gabi na kami dumating doon. Nakita ko naman kaagad ang banner na may sulat na pangalan ko. Pinasakay kami sa van noon at iniwan sa isang transient house. Eto na yun bro, wala nang atrasan to. Ha, nandito na tayo. Kaya nga bro di bale, bilisan na lang natin ng pag-shoot para makauwi tayo agad sa Maynila. Oo nga bro, hindi tayo pwede magtagal dito, baka gawin tayo ngapunan ng mga aswang. Ito ang kwarto natin. Tara, magpahinga na muna tayo. Wala pa naman ang kausap ko Uy bro, ang lambot ng kama nila oh. Akala ko pag probinsya walang mattress eh. Grabe ka naman bro. Tingin mo ba sa lugar na ito mahirap? Kung mahirap sila, hindi mag-o-offer si Diana ng ganong kalaking halaga para sa simpleng interview. O baka naman, kinurakot niya yung na pera ng bayan. Hindi, biro lang bro. Huwag ka magsasalita ng ganyan, uy. Baka may makarinig sa'yo. Lalo na si Diana yung nag-book nitong bahay na ito sa atin. Ay, sige po sir. Pasensya na po. Pagkapasok namin sa bahay noon, ay minabuti na muna namin ni Arnold ang magpahinga habang wala pa si Diana. Nilibot ko na muna ang mga mata ko sa paligid ng bahay. Parang normal na bahay lang yon. Kumpleto ang mga gamit doon at merong mga pagkain na pwedeng kainin. Parang hindi na kailangan lumabas pa dahil maraming stocks ng pagkain doon. Kahit sa loob ng ref ay may lamang mga karne, prutas at gulay. Lumipas ang isang oras noon, nakatanggap ako ng mensahe galing kay Diana. Sa susunod na araw na lang daw siya pupunta doon dahil abala pa siya sa kanyang opisina. Pinagsabihan niya rin kami na kung gusto daw naming maglibot sa lugar ay pwede naman, basta wag lang masyadong malayo. Ano bro? Wala pa tayong trabaho? Wala pa bro Sa susunod na araw para magpupunta dito si Diana. Sa ngayon, magpahinga na muna tayo para bukas makapaglibot-libot tayo sa lugar na ito. Pwede din tayo mag-pre-shoot para sa pamumuhay dito sa Antique. Yes bro. Hindi maganda yung ang interview mo doon lang sa albularyo yung kinatatakutan. Mas maganda yung makita nilang pamumuhay dito sa Antique. At saka, mas maganda sana kung mapapatunayan nating walang aswang dito tuwing gabi. Anong ibig mong sabihin bro? Bala ko sana mag-iwan ng isang camera dun sa labas. Kung saan nakikita ang view ng daanan at ng bubong natin. Mali mo, di ba? May makunan habang natutulog tayo. Magandang ideya mo, bro. Mabuti na lang talaga matalinong assistant ko at magaling pang mag-edit. Mabuti na lang kamot mahusay mag-interview ang boss ko. Kaya nakatanggap ng ganitong trabaho. Easy peasy. Pero ang laking pera nang may uuwi sa Maynila. Yes, bro. Kaya galingan natin para marami pa tayong makuhang project na katulad nito. Inihanda na ni Arnold ang dalawang kamera na iiwan namin sa labas noon. Yung isang kamera ay nakatutok sa daan at ang isa ay sa bubong. Nang nailagay na namin yun sa labas, pumasok na kami kaagad sa loob. Kakaiba ang tahimik doon.
Tanging huni ng kuliglig at kaluskos ng dahon ang naririnig namin sa gabi. Wala na akong nakitang tao doon sa labas kahit na 8:00 pa lang ng gabi. Nung nasa loob na kami ng bahay, nagkwentuhan lang kami ni Arnold para sa gagawing naming pre-shoot noon. Kailangan naming ipakita kung anong klase ang pamumuhay doon sa Antique. Kung normal lang ba o may kababalaghan katulad ng kwentong bayan. Kinabukasan ay maagang nagising si Arnold noon. Hindi pa siya naghihilamos ay lumabas na siya kaagad para kunin ang mga kamera. Sige nga bro, i-play mo na yan. Sandali lang bro, excited ka naman eh. Makikita din naman natin yan. Gusto ko lang makita kung may nakuhaan bang aswang. Ano kayang itsura nila? Akala ko pa hindi ka naniniwala sa mga aswang. Bakit parang gusto mo namang makita yung itsura nila? Ang seryoso mo naman bro. Di ka na mabiro. Chill ka lang bro. Binibiro lang din naman kita eh. Oh, eto na. I-forward ko na lang ah. Sure bro, no problem. Habang nagpi-play ang video noon, ay may halong kaba ang dibdib ko. Hindi ako mapakali doon. Natapos na naming panoorin ang video noon, wala namang lumabas na aswang. Mga kwentong bayan lang talaga yon. Inumpisa na naming magpunta sa barangay para makapag-interview kahit isang tao. Kung meron talagang aswang sa bayan na yon. Hindi kalayuan ng barangay doon, kaya nilakad na lang namin kesa sumakay pa ng tricycle. Isa pa, kailangan din namin ng coverage ng lugar ng pinuntahan namin. Habang naglilibot kami doon, ay may napansin kaming isang gusali. Halatang abandonado na yon. Tingnan mo yun Arnold oh. Abandonado na, di ba? Anong klaseng tanong yan bro? Halataan naman eh. Gusto mo pa bang pasukin natin? E di saglitin lang natin. Alam ko kapag merong abandonadong gusali kailangan pa ng mayor's permit para legal ang pagpasok natin. Sasaglitin lang naman natin bro eh. Di tayo magtatagal. Saka sayang ang coverage na yun oh. Unang beses lang nating magkakaroon ng shoot tungkol sa horror. Ayaw mo subukan yon? Paano kung masita tayo? Bro, ang seryoso mo no? Paano tayo masisita wala namang tao dyan? Saka kung may makapansin sa atin, di sabihin natin na dayo lang tayo dito at hindi natin alam yung mga patakaran nila. Ganun lang kasimple bro. O basta, ikaw nang bahala sa akin bro ha. Pag nagkahulihan, ilalaglag talaga kita. Siguro, kung mauuli tayo, trespassing ang kaso natin. Pero imposible Tingnan mo nga yung lugar dito oh. Ilibot mo mga mata mo. Napakakonti ng mga taong nasa labasan. Luma ang itsura ng gusali doon. Balot na rin ang mga gumagapang na baging at may mga basag na bintana. Ayon sa mapa na hawak namin noon, dati yung health center ng barangay. Sa loob ng gusali ay nagkalat ang mga lumang dokumento at sirang kagamitan. Habang naglalakad kami sa madilim na pasilyo ay may napansin akong isang aninong mabilis na dumaan. Sa kabilang banda ay may narinig kaming parang tunog ng kadena na hinihila sa semento. Tumigil kami ni Arnold sa paglalakad noon. Ramdam ko ang pamamasa ng palad ko habang hawak ang kamera. Bro, narinig mo yon? Huwag kang maingay. Baka may magandang coverage dito. Itutuloy pa ba natin bro? Sayang yung magandang coverage dito bro. Sa dulo ng pasilyo ay may nakita kaming nakalabas na paa. May timang paano na parang taong grasa. Pagkakataon na namin yun para magkaroon ng bagong coverage kaya kahit kabado ay nagpunta pa rin kami sa dulo ng pasilyo. Nasa gitna pa lang kami noon nang biglang tumayo ang paa at mabilis na umalis. Tumakbo kami noon papunta doon. Sa madilim na bahagi ng pasilyo, may nakita kaming isang matandang babae. Gulo-gulo ang buhok. Nangingitim ang balat dahil parang kinapitan na ng mga libag. Nilapitan namin ang babaeng yon, ngunit umiwas siya sa amin. Tao ang kaharap namin at hindi aswang. Bro, hawakan mo ang camera. Start mo yung rolling. Kakusapin mo? Oo bro, pagkakataon na natin to. Hindi na dapat kayo nagpunta rito. Dahil kung makita niya kayong galing dito, papatayin niya kayo. Ano pong ibig niyong sabihin la? Papatayin niya kayo. Umalis na kayo rito. Parating na sila. Naririnig ko na ang mga yabag nila.
Kakainin kayo ng buhay! Tara na bro, umalis na tayo. Baka totoo yung sinasabi ng matandang yan. Malapit na sila! Kakainin na kayo! Hindi na kami nakatapos sa pag-video noon at kumaripas na ng takbo si Arnold palabas ng gusali. Wala akong nagawa noon kung hindi ang sundan siya. Mabilis ang tibok ng puso ko habang sinusundan ko noon si Arnold. Hindi ko lubos maisip ang mga binitiwang salita na matanda. Ang tawa niya ay parang nawawala sa sarili at ang babala niya ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa pandinig ko. Pagkalabas namin sa lumang gusali noon, sinulubong kami ng malamig na hangin ng antike. Ang bawat hininga namin ay parang mas lalong sumisikip kaya umuwi na muna kami sa bahay na tinutuluyan namin. Baliw ba yung matanda na yun bro? Hindi ko alam bro. Siguro nga, nakakatakot yung tawa niya eh. Saka yung itsura niya, parang taong grasa. Pero kung taong grasa yun bro, bakit nakakadena ang isang paa niya? Hindi ko rin alam bro eh. Dapat sa mental hospital siya dalhin eh. Kailangan natin mabalikan ng matanda doon bro. Tapusin natin na mabilis yung interview mo sa albularyo. Magandang coverage din yung matandang babae na nakagapos doon sa lumang gusali. Ito na yung hinihintay nating shot. Sa susunod na babalik tayo doon, dapat may kasama na tayong pulis. Kahit na nakauwi na kami sa bahay, ay may halong takot pa rin ang nararamdaman ko noon. Hindi pa rin maalis sa tenga ko ang tawa at babala niya. Hindi ko alam kung anong dapat na gawin. Hindi naman kami taga doon sa Antique, kaya takot ako makialam kaagad. Lalo na kung hindi namin alam ang buong istorya. Ang iniisip ko na kung masama ang gagawin sa kanya, dapat ay patay na siya. Pero hindi. Mukhang iginapo siya doon para hindi manggulo sa bayan. Mga ilang oras ang lumipas doon ay may narinig akong 3 katok sa pintuan. Sa labas noon ay isang magandang babae ang bumungad sa amin. Parang nasa mid-30s na ang edad niya. Ay, kumusta na kayo dito? Ikaw ba si Marco? Yes ma'am. By the way, Miss Diana, right? Yes. Kumusta naman ang unang araw nyo dito sa bayan ng Antique? All goods ma'am. Tahimik lang dito at mukhang payapa ang lugar nyo. Yes, dahil yan ang katungkulan ko sa munisipyo. Ang mapanatiling tahimik at payapa ang bayan ng Antique. Tatakbo po ba kayong mayor dito sa bayan nyo? Siyempre naman. Kaya nga kailangan kong maging strikto sa mga tao dito. Para maging mabango ang pangalan ko pagdating sa kampanya. Pero hindi pa ako tatakbo ngayon. Matagal pa. Kailan po ba kami magsisimula mag-interview dun sa albularyo na kilala ninyo? Ngayon na. Kaya nandito na ako para makapag-umpisa na tayo. Sayang ang araw kung hindi ko pa kayo pasisimulan. Yes po. Saka kailangan ko rin bumalik sa Maynila eh. Naiwan yung buntis kong nobya sa apartment. Buntis pa naman kaya simulan na natin doon ma'am. Wow, congrats! Soon to be daddy ka na pala. Thanks po. Para sa kanila tong ginagawa ko eh. Hindi ako mapapagod basta magkaroon lang sila ng magandang buhay. Ang swerte naman pala ng nobya mo sa'yo. Bira lang ang ganyang lalaki. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng interview mo, may i-offer pa ako sa iyong mas malaking kitaan. Naku, maraming salamat po ma'am. Malaking tulong sa akin yan para makapaganda sa bubuin kong pamilya. Walang anuman. Ano? Tara na. Nahandaan niyo na ba yung mga gamit ninyo? Sandali lang ho. Ayusin namin yung ibang mga gamit namin. Sure, sige. Willing to wait. Mabilis na inayos namin ang mga gamit doon. Ang mga kamera ay isa-isa naming isinilid kasama ang mga battery at charger. Mahirap na. Hindi pwedeng maiwan yon dahil wala kaming gagamitin doon. Nang nakaayos na kami ng gamit, ay sinabihan kami ni Diana na walang signal doon sa pupuntahan namin. Wala ding linya ng kuryente doon, kaya naman ay isa-isa na namin munang chinarge ang mga gamit namin. Habang naghihintay kami, ay minabuti ko na munang tawagan ng nobya ko. Sinabi ko sa kanya noon na mawawalan ako ng signal ng ilang araw at kapag natapos na kami ay tatawagan ko kagad siya. Halata naman sa boses ni Nika ang labis na pag-aalala niya sa amin. Kaya sinabi kong huwag niya akong intindihin at lakasan niya ang loob niya para sa anak namin. Paano na Marco? Hanggang dito ko na lang kayo maihahatid. Sasamahan kayo nito ni Edgar Packet dyan sa bundok. Nasa 1 oras ang lalakarin nyo kaya
itong tubig na lang ang ibibigay ko sa inyo. Saka, heto pa pala, paunang bayad ko sa trabaho ninyo. Uy, ang laki naman ho nito. Sigurado po kayong paunang bayad lang to? Kapag natapos nyo ang interview na yan, ay mas malaki ang i-offer ko sa inyo. Hindi ka na mamumroblema kung paano mo bubuhayin ang mag-ina mo. Tanggapin mo na bro. Baka maging bato ba yan? Paunang bayad ko lang yan, Marco. Galingan nyo ha. Paalala ko lang, Marco. Ang magiging kaharap mo doon ay ang albularyong kinatatakutan namin dito sa Antique. Walang sino man na taga dito ang may nais na lumapit sa kanya. Ang makakasama nyo sa pag-akyat ay si Edgar. Siya ang magtuturo sa inyo ng daan, ngunit hindi nyo na siya makakasama sa pagpunta sa kubo. Ang mga taong bayan dito ay takot kay Tatang Mando dahil sa alaga niyang mga aswang. Iniwan na kami ni Diana doon sa paanan ng bundok. Yun ang bundok ng Talisay. Isang tao lang daw ang nakatira doon at yun ay si Tatang Mando, ang sikat na albularyo noon bilang magaling na manggagamot, pero nung umakyat siya ng bundok ay kinatatakutan na raw siya ng mga taong bayan dahil sa pag-aalaga niya ng aswang. Naniniwala ka ba doon, bro? Inaalagaan na pala ang aswang. Ano yun, baby? Kaya nga tayo nandito para mapatunayan na hindi totoo ang aswang. Kung totoo man yan, bro, at makukunan natin, mas malaking kikitain natin. Pansin ko lang, bro. Kanina ka pa nagsasabi ng malaking kitaan Ikaw bang magkakaroon ng pamilya? Ikaw naman, bro. Hindi ka na mabiro. Ang seryoso mo sa buhay Saka, eto na ang reality. Kung wala kang pera, wala kang pagkain at wala kang silbi. Yun ang katotohanan sa mundo ngayon. Tama naman ang sinabi ni Arnold noon. Kapag wala kang pera ay wala kang silbi. Habang paket na kami noon sa matarik na landas ng bundok Talisay, hindi pa rin mawala sa isip ko ang matandang babae na nakita namin noon sa abandonadong gusali. Kahit panay ang biro ni Arnold noon, ay patuloy ko pa rin iniisip ang mga sinasabi sa amin na matanda doon. May pinakilala si Diana sa amin doon, isang binatang lalaki. Siya ang nagturo sa amin ng daan papunta kina Tatang Mando. Nang malapit na kami sa kubo ni Tatang Mando, ay nagpaalam na si Edgar na hanggang doon na lang daw siya. Binigyan naman kami ni Edgar ng isang babala. Kung kami ay maayos na kausap, ay maayos din daw ang magiging pakikitungo ng matandang albularyo. Saka kung maaari daw ba naming mapatunayan ang katotohanan bumabalot sa kubo niya. Kung totoong may mga aswang doon. Napalunok naman ako sa sinabing babala ni Edgar noon. Nandun na rin kami kaya wala nang atrasan pa. Saka sinabihan naman kami ni Edgar na hindi kami ipapakain sa aswang dahil sa kwentong bayan. Ang gusto lang kainin ng mga aswang doon ay ang mga may dugong taga-Antique. Habang papalapit kami sa nag-iisang kubo doon, ay parang dumadagundong ang dibdib ko. Hindi ko na lang namalayan na nasa harap na kami ng kubo ni Tatang Mando. Eto na ba yun? Parang normal na tao lang naman yung nakatira dito Oo, Arnold. Ito lang naman ang kubo na itinuro sa atin kanina ni Edgar Pasukin na ba natin o hintayin na lang natin na lumabas? Pasukin na natin, bro. Nandito na tayo Tandaan mo yung trabaho natin. Kailangan natin makuha ang panig ni Tatang Mando para sa dokumentaryo kung totoo ba ang balita ng taong bayan. Dahan-dahan kaming lumapit sa pinto ng kubo noon. Sa bawat hakbang namin ay parang bumibigat ang paligid. Bago pa man kami makakatok, ay kusang bumukas ang pinto. Bumungad sa amin ang isang matandang lalaki. Kung hindi ako nagkakamali, siya si Tatang Mando. Marin lang siyang nakatitig sa amin at baka sa mukha niya ang pagtataka kung bakit merong tao doon sa lugar na yon. Hello po, magandang umaga po. Ako po si Marco at ito naman yung assistant ko si Arnold. Anong ginagawa niyo rito? Hindi na dapat kayo pumunta dito. Kami po pinadala dito para ma-interview kayo tungkol sa balitang kumakalat sa bayan niyo. Sino nagpadala sa inyo dito? Si Miss Diana po. Binigyan niya kami ng trabaho para makuha yung coverage dito sa lugar ninyo. Sila pala ang kapalitan ko. Lolo, ano po yun? Hindi ko po narinig yung sinabi niyo. Ay, ang sinabi ko pumasok na kayo rito. Tara na bro. Pasok na daw.
gusto ko na maupo sakit na ng paa ko. Napakalayo ba naman ang nilakad natin? Sandali. Ikukuha ko lang kayo ng maiinom. Maupo na muna kayo dyan. Sige po, salamat ulo. Tatang Mando na lang. Yan ang mga tawag sa akin noon. Sige ho, Tatang Mando. Mamaya, uumpisa na rin natin yung interview. Ayos lang po ba? Bro, pahinga na muna tayo. Hindi ka ba napagod maglakad? Sakit ang paa ko Magpahinga na muna kayo. Kapag okay na kayo, pwede nyo na akong interviewin. Hindi naman ako aalis dito sa bundok Pagod kaming naupo ni Arnold noon sa loob ng kubo ni Tatang Mando. Habang kumukuha siya ng tubig, ramdam ko noon ang bigat ng katahimikan sa paligid. Naguluhan ako noon dahil sa mahinang bulong ni Tatay Mando sa kanyang sarili na parang nagsasabing kami na ang kapalit. Hindi ko nalang pinansin noong una dahil sa pagod ko. Pero muling naalala kong sinabi ng matandang babae sa lumang gusali. Ang sinabi niyang kakainin niya kami. Mga 1 oras din kaming nagpahinga noon. Pasado 2:00 na ng hapon noon. Maganda ang view doon sa bundok dahil kita mo ang ibang mga baryo sa baba. Habang naghahanda ng merienda si Tatang ay pinaayos ko na ang mga camera at mic para sa gagawin naming interview. Nakaayos na ba ang lahat, bro? Oo bro, si Tatang na lang ang kulang. Loko ka talaga. Huwag ka masyadong nagbibiro sa matanda dahil ang mga matatanda seryoso na sa buhay. Ang tahimik kasi dito bro Nakakabingi ka tahimikan dito. Di mo ba napapansin yon? Alam ko naman yon. Pero trabaho ang pinunta natin dito. Kailangan matapos tayo na maaga. Saka dapat maayos ang interview natin. Tawagin naman natin si Tatang. O tulungan na natin siyang maganda ng pagkain. Ano kayang ihahandaan niya sa atin? Hintayin na lang natin siyang matapos para dire-diretso na trabaho natin. Bakit kaya hindi muna tayo maglibot dito habang may ginagawa pa si Tatang? Kung maglilibot tayo, ipagpaalam muna natin kay Tatang. Alam mo na, baka maligaw tayo. Akala ko baka kainin tayo ng mga aswang. Hindi ko na lang pinansin si Arnold kasi baka marinig pa kami ni Tatang sa pinag-uusapan namin. Kahit na nakaayos na ang setup doon, ay chinecheck ko pa rin para walang maging aberya kapag nasa rolling na. Habang nakatayo ko doon, ay may kakaiba akong naamoy galing sa labas ng bintana ni Tatang Mando. Amoy malansa na parang may dumanak ng dugo doon. Inilabas ko ang ulo ko sa bintana nang bigla kong sinaway ni Tatang Mando. Ay wag mong nilalabas ang ulo mo sa bintana kapag ganitong pahapon na. Masama yon. Bakit po Tatang? Ano pong ibig niyong sabihin? May kasabihan ng mga matatanda. Kapag inilabas mo ang ulo mo sa bintana galing sa loob ng bahay, ay madali nilang masasagap ang amoy mo, lalo na't ganitong oras. Sino makakaamoy sa akin, Tatang? Hindi ko po kayo maintindihan Hindi pa ito ang tamang oras para sabihin ko sa inyo. Sa ngayon ay maupo lang kayo dyan. Kung may marinig o may maamoy man kayo, huwag na muna ninyong pansinin. Dahil kapag mas lalo niyong pinapansin, mas makikilala nila ang amoy ninyo. Bro, tutuloy pa ba natin to? Natatakot ako sa mga sinasabi ni Tatang Ano ka ba bro? Paano natin mapapatunayan ng kwentong bayan kung hindi natin tutuloy ito? Pakalmahin mo muna yung takot mo. Saka may kasama tayong albularyo dito, no? Hindi bro Iba na pakiramdam ko dito. Habang tumatagal tayo mas lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Teka, bababa na ako. Ayaw ko na rito. Pinigilan kong tumayo si Arnold noon dahil bukod sa hindi namin alam ang daan doon, ay baka abutin kami ng dilim pababa sa bundok. Saka ang mga ibang kabahayan doon ay malayo pa sa paanan ng bundok, kaya kailangan namin ng sasakyan. Hindi na nakipagtalo sa akin si Arnold noon. Hinintay na lang namin si Tatang Mando sa pagluluto. Nang nakain na namin ang merienda, nagsimula ng interview namin para kay Tatang Mando. Tatang, sisimulan na ba natin yung dokumentaryo tungkol sa pamumuhay mo rito? Sigurado ka bang ang pamumuhay ko lang ang pakay nyo dito? O may nais pa kayong malaman sa lugar na ito? Umpisa mo na bro, para makaalis na tayo dito. Uumpisan ko po sa tanong na ilang taon na kayong naninirahan dito sa bundok ng Talisay?
Ganyan lang ba mga tanungan ninyo? Pero sige, sasagutin ko yon. Halos 8 taon na akong nakatira dito. Sa loob ng 8 taong yun, bumaba na ba kayo dito sa bundok? Bumaba? Kapag umakyat ka dito sa bundok na ito, hindi ka na makakababa. Anong ibig niyong sabihin? Kung gusto niyong malaman, subukan nyo. Subukan niyong bumaba rito. Pasensya na ho, Tatang ah. Wala pong ganyan na tanong para sa dokumentaryong ito eh. Next question po. Totoo ho bang magaling na albularyo kayo noon? Hindi lang magaling. Ako ang pinakamahusay na albularyo dito sa Antique. Kaya nga ako ang nandito ngayon sa bundok na ito eh. Walang sino mga albularyo ang kaya makapagpakalma ng aswang sa pamamagitan ng kumpas. Aswang? Totoo ho ba yung aswang? Sa tamang oras, malalaman at makikita nyo rin. Pero hindi pa ngayon. Kaya ho bang bansag sa inyo ng taong bayan nakakatakot na albularyo? Dahil kayo po ang nag-aalaga ng mga aswang? Oo. Ngayon, hindi ba kayo natatakot sa akin? Kung totoong may aswang, ipakita nyo sa amin. Iho, hindi pa ito ang tamang panahon. Matuto kang maghintay. May kakayahan ho ba kayong gumawa ng agimat o anting-anting para hindi maamoy ng aswang? Iho, ako ang pinakamahusay noon na albularyo. Sa tingin mo ba'y hindi ko alam kung anong klaseng proteksyon ang dapat na gamitin para sa mga halimaw? Ano hong kinabubuhay nyo dito? Wala naman kayong mga tanim. Walang tanim pero merong nagsusupply sa akin ng mga pagkain. Si Miss Diana. Kilala niyo siya, hindi ba? Kaano-ano nyo si Miss Diana? Hindi niya ba sinabi sa inyo? Ako ang pastola niya. Pastola? Ano pong ibig sabihin nun? Ako ang tagapangalaga ng hayop niya o ang mga alaga niyang halimaw. Halimaw? Anong klaseng halimaw po? Nasang lugar ba kayo? Sa bayan ng Antique, hindi ba? Ang lugar na ito ay pinamumugaran ng mga aswang. Sa tingin niyo, bakit ang tahimik ng barangay na pinuntahan ninyo? Oo nga, tahimik yung barangay na napuntahan namin. Dahil ako ang nag-aalaga sa mga halimaw. Ang mga halimaw na yon ay pinapaalaga sa akin ni Ma'am Diana. Bakit siya pinapaalaga sa akin? Sa tingin niyo, bakit? Bakit nga ba, Tatang? Anong dahilan bakit inaalagaan nyo at hindi nalang patayin? Pamilya ni Ma'am Diana ang mga halimaw na alaga ko. Ito pa ang katanungan. Bakit inaalagaan ko kung isa akong albularyo na dapat ako ang nagpoproteksyon laban sa mga aswang? Na blackmail po ba kayo? Sabihin na natin parang gano'n na nga. Kaya ako ito ginagawa dahil sa asawa ko. Hawak ni Ma'am Diana ang asawa ko. 8 taon. 8 taon na nagtiis akong hindi makita ang asawa ko. Dahil kung hindi ko siya susundin, papatayin niya ang asawa ko. Ganon kasakim si Diana. Pero paano kayo makakalaya dito kung hindi kayo lumalaban? Naghihintay ako ng tamang panahon. Tamang panahon para palayain kami ni Diana. Nararamdaman ko na malapit na yon. Makikita ko na ang asawa ko at makakalis na ako dito sa bundok. Makakalaya na kami. Mapapatunayan niyo po ba sa amin kung totoong aswang? Oo, sa tamang panahon. Ituturo at ipapakita ko sa inyo ang mga inaalagaan kong aswang. Hindi ba kayo natatakot? Ako? Takot na. Gusto ko na nga umalis dito Tulad nga ng sinabi ko kanina, hindi na kayo makakabalik sa baba kung nandito na kayo sa taas. Ang tanging makakapagpalaya lang sa inyo ay si Diana. Bakit pati kami hindi makakalabas dito? Trabaho lang naman namin ang makuha ang panig nyo tungkol sa palihim mong pag-aalaga sa mga aswang. Tatanungin kita, iho. Saan mo nakilala si Diana? Sa social media platform lang po. Nagbigay siya ng mensahe sa akin tungkol sa magandang project na gagawin ko dito sa Antique. Binigay niya sa akin ang concept ng pupuntahan at i-interviewin ko. Pero hindi ako naniniwala sa mga aswang kaya pinuntahan ko. Saka wala namang ginastos. Ultimo pamasahe o pagkain, sagot yun lahat ni Diana. Abay, naalin lang ka niya, iho. Ang mga sinabi niya ay walang katotohanan. Sige, ito iho
Alam mo ba bakit sa akin niya pinapaalaga itong mga halimaw? Dito sa tuktok ng bundok ng Talisay. Dahil hindi niya kaya mag-alaga dahil siya ang pwedeng maging pagkain ng mga aswang? Mali ka dyan, iho. Dahil pinapabango niya ang pangalan niya sa taong bayan. Dahil oras na mailuklok siyang mayor ng Antique, ang mamumuno sa lugar na ito ay ang pamilya niyang aswang. Mas lalakas ang kampo ng mga aswang dito dahil malaya silang papatay ng mga inosenteng tao. Naintindihan niyo ba? Kung ganun, isang bitag pala itong napasukan namin. Yon ang tama. Bitag kung saan wala ka ng kawala. Bro, nare-record mo naman lahat, di ba? Oo bro, na-record ko simula umpisa ng usapan. Pwede nating gawing ebidensya to para mapatalsik si Diana sa munisipyo. Paano nyo gagawin yan kung hindi na kayo makakababa dito sa bundok? Hawak na ni Diana ang buhay nyong dalawa. Kaya hindi na kayo makakalis dito hanggat wala ang kanyang pahintulot. Hindi kami pwedeng magstay dito. Ayoko. Isang nakakatakot at nakakagulat na revelasyon ang nalaman namin kay Tatang Mando noon. Ang lahat ng mga pinag-usapan namin ay na-video namin, kaya naman sapat na yon bilang ebidensya para patalsikin sa pwesto si Diana. Sa mga oras na yun, Kabanong, ay bagya ng dumilim ang paligid. Tumayo si Tatang Mando noon. Nagmadali siyang pumunta sa likod ng kubo. Nakita ko naman na napakaraming alagang hayop doon. Mahigit 10 biik ang ginilitan niya ng leeg noon. Kaya naman ay nakaramdam ako ng kakaibang kirot sa aking sikmura. Total nandito na rin kayo. Halika kayo, samahan niyo ako kung paano pakainin ng mga nagwawalang halimaw dito sa Antique. Kami? Sasama? Saan ho? Hindi ba gusto niyong makakita ng aswang? Yung totoo at tunay? Di sumama kayo sa akin. Ayos lang kahit na dala niyo ang kamera. Hindi rin naman mailalabas yan sa labas dahil hindi na kayo makakatakas dito. Bro, wag na. Natatakot na ako. Kailangan natin to, bro. Dito natin malalaman kung totoo ba yung sinasabi ng matandang to. Pero bro, Mag-ayusin mo na yung camera at ayusin mo ang pag-video mo, ha. Yan ang ilalabas nating highlights. Hindi ko talaga kaya bro eh. Bumabaliktad na yung sikmura ko kanina nung isa-isang ginigilitan na matanda yung biik. Ano pa kaya kung makakita ko ng totoong aswang? Ano? Kasama ba kayo o magtatago na lang kayo dyan sa kubo? Sandali lang ho. Hintayin nyo kami. Ayusin lang namin tong camera. Napilit ko naman noon si Arnold na sumama sa amin dahil ayaw niya ring maiwang mag-isa sa kubo. Habang sinusundan namin si Tatay Mando, ay mas lalong tumapang ang amoy. Amoy na malansa pero parang hinaluan pa yon ng amoy na bubulok na karne. Ang kalansing ng lumang kariton ni Tatang Mando ay ang tanging ingay na naririnig namin noon sa gubat. Sa gitna ng kagubatan ay huminto si Tatang Mando. Isang malaking hukay ang nakita namin doon. Sa ilalim noon ay merong mahigit 5 halimaw. Lahat sila ay may mga pakpak at ang dila nila ay kasing tulis ng karayom. Hindi lang isa ang hukay doon. Sa isang banda ay meron pang isang malaking hukay. Sa ilalim ng hukay doon ay merong 3 klase ng malalaking aso na parang hayok na hayok sa dugo ng tao at hayop. Napatras ako noon dahil nga ang mga mata ng malalaking aso ay parang nagbabaga na nakatitig sa akin. Huwag kayong mag-alala. Kahit anong tulak nila sa rehas na yan hindi sila makakalabas. Nakaselyo na yon. Nilagyan ko ng selyo para hindi na sila makalabas dyan. Si Diana lang ang magdidesisyon kung kailan ang tamang oras para palabasin sila. Arnold, kunan mo ng video. Lahat ng hukay, kunan mo. Isang ebidensya yan na totoo talaga ang mga aswang. Sigurado ho kayong hindi sila makakalabas dyan ha? Kahit ikaw ay hindi mo kayang buksan ang rehas na yan, hindi ka nila gagawing hapunan. Ang mga biik na ginilitan ninyo, yung ba ang pagkain nila? May tama ka na naman. Dito, ilulusot mo lang ang mga biik dito para mapunta sa mga kulungan nila. Alam nyo alam ko lang kung nasaan ang asawa ko. Hindi ko nagagawin to Kaya ko naman patahimikin ng mga nagbabantay dyan, kaya lang hindi ko bagawa dahil hindi ko alam kung nasaan ang asawa ko. Tanging si Diana lang ang may alam. Saka
Hindi ko na kailangan tumakas dahil malapit nang matupad ang pangako sa akin ni Diana. Ano ho bang pangako sa inyo ni Ma'am Diana? Hawakan mo ang hawakan ng kariton, iho. Ho? Bakit to, Tatang? Ikaw na ang susunod na tagapastol. Sa'yo ko na ipapasa ang katungkulan ko bilang isang pastola. Ikaw ang pangako sa akin ni Diana. Ang magkaroon ako ng kapalit dito. Kayong dalawang sagot sa matagal ko ng problema. Anong ibig niyong sabihin, tanda? Welcome to your new home, iho. Ito ang trabaho na ibibigay sa inyo ni Diana. Hindi porket maganda ang boses at ang mukha dapat yun ang paniwalaan. Dapat mas magduda kayo sa ganong tao dahil ang pakay nila mula sa mga inosenteng kagaya nyo ay kasamaan. Hindi bro. Umalis na tayo dito. Tama na mga nalaman natin. Umalis na tayo dito. Tumakbo na kami ni Arnold noon patungo sa kubo ni Tatang Mando. Isa-isa namin binitbit ang mga dala naming bag. Tanging amoy ng malansang dugo lang ang nagpapakaba sa amin dahil yun ay sinyalis ng isang panganib. Pababa na kami ng tuktok ng bundok. Kaya lang hindi pa kami nakakatapak pababa ay may mga lumabas na mga tao. Pinalibutan kami noon. Lahat sila ay nakatutok ang mga baril sa amin. 10 tao ang naroon. Sa di kalayuan ay dumating si Tatang Mando. Wala na mga biik sa kariton niya. Mga mantsa ng dugo na lang ang naiwan doon. Sa likuran ni Tatang Mando, lumitaw si Diana. Mga mangmang! Mga kagaya nyo ay dapat lang na tumira dito. Mga sabik sa pera. Paalisin niyo na kami dito. Maawa ka na. Hindi na mangyayari yon, Marco. Di ba trabahong hanap mo? Ito ang trabahong maibibigay ko sa'yo. Mas malaki ang kikitain mo dito. Hindi namin kailangan ng pera mo. Paalisin mo na kami dito. Wala na kayong choice, boys. Makakalis lang kayo dito kung parehas na kayong patay. Ganyan talaga ang kapalit kapag madaling masilaw sa pera. Pakiusap, Ma'am Diana. Hindi namin nilalabas ang video na hawak namin. Basta palabasin mo lang kami dito. Palabasin mo kami dito ng buhay. Kakalimutan namin ang nangyaring ito. Pangako, paalisin mo lang kami. May mag-ina ako naghihintay sa akin At itong si Arnold, kasama niya mga magulang niya sa bahay. Siya lang ang gumagaway sa mga magulang niya. Akala mo ba maaawa ko sa sinabi mo? Hindi malambot ang puso ko. Saka 2 taong ka lang magtatrabaho sa akin. Sa 2 taon na yon, dapat ako na ang mayora dito sa bayan. Hindi ko kaya maghintay ng 2 taon. Hindi ko hayaang mawalan ng asawa at tatay ang mag-ina ko. Kung ganon, wala na ako magagawa. Kaya simula ngayon, alamin mo na ang trabaho ni Mando nang sa ganon makasama na niya ang asawa niya. 8 taon siyang nagtiis at nagsakripisyo. Ikaw, 2 taon lang. Mabuting at mabait pa ako doon Maawa ka naman sa amin. Hindi kami taga dito. Wala kaming alam dito. Yun nga ang maganda. Hindi kayo taga dito. Kaya hindi nyo alam ang pasikot-sikot sa lugar na ito. Susunod na tangkain nyo pang tumakas mag-ina mo na ang susunod na kakantiin ko. Wag! Pakiusap! Wag mong gagalawin ang mag-ina ko! Wag! Hindi ko na lang namalaya na napalood na ako noon sa harap ni Diana habang walang tigil ang pagtulo ng luha ko sa mga mata ko. Si Arnold naman ay nasa tabi ko na nanginginig ang tuhod. Umalis na si Diana noon pero ang mga tauhan niya ay maigpit ang pagbabantay doon sa lugar na yon. Ang akala ko'y si Tatang Mando lang ang tao doon sa bundok na yon pero hindi pala. Maraming tauhan si Diana na nagkalat doon. Nakaramdam naman ako ng mahinang tapik sa likuran ko. Si Tatang Mando. Sabi na sa inyo hindi kayo basta-basta makakatakas o makakalabas dito. Paano nyo natiis ang lahat ng ito? Wala akong choice dahil hawak niya ang asawa ko. Ganyan din ba ang ginawa niya sa iyo noon? Ganyan na ganyan. Hindi ako nakinig sa kanya noon at nagbalak akong tumakas sa bundok na ito. Pero ang kapalit noon ay ang asawa ko. Itinago nila ang asawa ko. Sukdulan ng kasamaan nila. Dapat hindi siya namamahala sa bayan na ito. Maraming taong bayan ang naniniwala sa kanya. Siya din ang nagpakalat na ako'y isang masamang albularyo at nag-aalaga ng mga halimaw. Kaya walang nagbabalak na umakyat dito sa bundok na ito. Lahat ng mga tao dito ay takot sa akin. Paano na tayo makakalis dito, bro?
Ang mga kabataan pala ngayon mabilis mapaniwala kahit naman na hindi nyo lubusang kilala ang tao. Malaki ho eh. Malaki ang in-offer sa amin na pera. Sakto rin na kailangan ko ng pera dahil buntis nga ang nobya ko ngayon. Hindi ko kaya na hindi sila mabigyan ng magandang buhay. Pero tingnan mo kung nasan tayo ngayon. Paano tayo makakahingi ng tulong dito? Walang kuryente, walang signal. Ang dami ding mga bantay. Gagawa tayo ng paraan. Hindi tayo magtatagal dito. Magulo ang isip ko noon dahil parang nakakulong kami sa isang kulungan. Wala akong magawa kung hindi sundin ang inutos ni Diana. Ayaw kong mapahamak ang mag-ina ko. Si Arnold naman ay hindi kumikilos sa talatang ayaw niyang tumulong sa akin. Iniisip niyang kasalanan kong nangyari sa amin doon dahil ako ang nakipag-usap kay Diana. Simple lang naman ang mga itinuro ni Tatay Mando noon kung paano ang tamang pagpapakain, kung kailan sila mahina at malakas, kung ano ang mga kakayahan ng mga halimaw at kung paano magkakaroon ng proteksyon laban sa mga aswang. Dahil hindi kami katulad ni Tatang Mando na may alam sa orasyon, binigyan niya kami ng kwintas. Yun daw ang magsisilbing proteksyon namin laban sa mga aswang na nakapaligid sa amin. Malalim na ang gabi noon at tinitigan ko ang binigay na proteksyon sa amin ni Mang Mando. Proteksyon, bro. Hindi tayo nasa pelikula. Kahit anong anting-anting ang ibigay sa atin na matandang yon, hindi pa rin mapipigilan ng bala ng mga bantay ni Diana o ang mga pangil na mga halimaw sa labas. Akala mo ba'y hindi ako umiisip ng paraan kung paano tayo makakatakas dito? Makisama ka na lang sa kanila para magtiwala at maniwala sila na gagawin natin yung ipinag-uutos ni Diana. Anong plano mo? Sa ngayon wala pa. Ang gusto ko na lang matulog dahil pagod na ako sa kaganapan ngayong araw. Isinuot ko na lang ang anting-anting na ibinigay ni Tatang Mando noon. Ang larawan naman namin ni Nika ay itinago ko sa ilalim ng unan. Hating gabi na noon nang makarinig kami ng kakaibang ungol sa labas. Parang mga nagwawalang halimaw na gustong kumawala sa kulungan. Maya-maya lang ay bumangon si Tatang Mando bitbit ang kanyang lampara. Sinilip niya ang labas. Napansin ko noon ang pagbuka ng bibig niya na parang may binubulong sa hangin. Mga ilang segundo lang ang lumipas ay tumahimik na ulit ang paligid. Pumasok na si Tatang Mando at humiga na sa kanyang higaan. Hindi na ako nakabalik sa pagtulog noon dahil hinintay kong makarinig na kakaibang ingay sa labas. 2 oras na ang lumipas ay nanatiling tahimik pa rin ang paligid, kaya naman pinilit kong makatulog noon. Kinabukasan ay nagising na lang ako sa ingay ng mga manok na sabay-sabay na tumitilaok. Hoy, tanda! Patahimikin mo naman yung mga alaga mo dyan. Natutulog pa ang tao dito oh. Arnold, anong nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ka makipag-usap? Hoy, bakit? Hindi ko ba naiinis na stranded tayo dito sa lugar na ito? Anong gagawin natin dito? Kaya nga nag-iisip ako ng plano para makatakas tayo dito Kasi pag nagpairal ka ng galit o inis, hindi ka makakapag-isip na maayos. Naintindihan mo ba ako? Nakukuha mo ba yung punto ko o hindi pa rin? Kasalanan mo to Tutulog na nga ako. Gusto ko magpahinga para magkaroon ako ng maraming lakas. Tinakpan na ni Arnold ang tenga niya gamit ang una nun. Hindi ko na lang siya masyadong pinansin nun dahil kahit ako naman ay naiinis na sa nangyayari. Wala lang ako magawa dahil ayaw kong pati ang mag-ina ko ay madamay sa kapalpakan ko. Palabas na ako ng kubo noon nang nakita ko naman si Tatay Mando na humihigop ng kape habang nakatingin sa mga puno. Nagulat na lang ako noon nang kusa akong lumapit sa albularyo. Maaga ho talaga kayong nagigising, Tatang? Oo. Iniisip ko palagi kung paano makakatakas dito sa kulungan na ito. Pero ngayon, nananabik na akong makalabas dito at makasama ang asawa ko. Hindi ko nga alam kung kilala niya pa ako Hindi biro ang 8 taon na hindi kami nagkita. Ganun ba talaga maglaro si Diana? Marumi? Wala ho ba siyang pamilya? Kaya nga niya ginagawa yan para sa pamilya niya. Hindi niya hahayaang masira ang plano niyang maangkin ang bayan ng Antique. Kaya nga yung pamilya niya pinapaalaga niya sa akin para hindi makapanggulo sa plano niya. Ano pong ibig niyong sabihin? Ganito lang yon. Ang pamilya niya ay aswang, hindi ba?
Pinapaalaga niya muna sa akin para hindi manggulo sa bayan. Para ang pangako niyang manatiling tahimik at payapa dito ay matupad. Kasi kung may mga balita na may kabilaang nawawala at namamatay dahil sa aswang, ibig sabihin nun hindi niya kayang bigyan ng kapayapaan ng lugar na ito. Kaya dito niya sa bundok tinago yung pamilya niya para maayos ang tingin sa kanya ng mga taong bayan. Bakit? Hindi niya naman kasalanan kung magkaroon ng ganung problema sa lugar, di ba? Siguro iniisip niyong problema niya yun. Kasi yun ang pangako niya. Kaya nahalal siyang konsi sa bayan na ito. Tingnan mo nga naman. Simula ng pinangako niya yun nagkaroon ng kapayapaan sa bawat barangay. Kapag naging mayora siya, ano magiging plano niya? Hindi ako sigurado. Pero sa tingin ko lalaganap at lalawak ang mga lahi ng aswang sa lugar na ito. Magkakaroon ng palihim na alay para sa mga gutom na aswang. Yun ang nasa isip ko lang naman. Dahil misteryosa si Diana Natahimik na lang ako noon nung nalaman ko ang plano ni Diana. Magulo, pero alam kong siya lang din ang makikinabang sa lahat. Alam kong ang lahat ng ito ay may dahilan, kaya niya piniling maging masama. Pero tatang, kung ang pamilya niya ay may lahing aswang, bakit si Diana hindi naman aswang? Anong hindi aswang? Aswang din siya siyempre. Nasa dugo na nila yun Ibang itsura niya. Hindi naman nakakatakot kagaya ng mga alaga mo rito. Nakikita mo ba yung suot niyang singsing? Yung merong itim na bato? Oo, napansin ko nga yun. Mukhang luma na. Para sa naman po yun? May orasyon ko yon para maging normal siyang tao. Pati na rin ang lakas at kakayahan ng tao ay kaya niyang gawin. Saka, hindi siya kumakain ng laman loob ng tao. Tanging dugo lang ng hayop ang iniinom niya. Kaya, tingnan mo, gumagana sa kanyang singsing na yon. Kung ganun po, bakit hindi nyo na lang gawa ng singsing ang mga alaga nyo nang sa ganun hindi nyo na kailangang ikulong at alagaan dito? Hindi pwede yon, Marco. Dahil ang kapangyarihan ng singsing ay gumagana lang sa aswang na hindi pa nakakatikim ng dugo ng tao. Ang mga nakakulong dyan sa hukay lahat sila may mga natikman ng dugo ng tao. Ang ibig niyong sabihin mabait si Diana? Hindi. Ginagamit niya lang ang paraang yon para magtagumpay siya sa plano niya. Sa plano ng pamilya niya. Ngayon po, naiintindihan ko na ang lahat. Hindi ako pwede magstay dito. Kailangan kong balikan ang asawa ko sa Maynila. Imposible yung sinasabi mo. Dahil makakalis ka lang dito kung bangkay ka na. Sa huling sinabi ni Tatay Mando, ay bigla akong lalungkot noon. Pumasok na ako sa loob ng kubo para kunin ang larawan namin ni Nika. Hindi ko na lang namalaya noon na kusang tumulo na ang luha ko habang nakatitig sa larawan namin. Mga ilang oras lang ang lumipas noon ay nagising na si Arnold. Tahimik lang siya noon at hindi namamansin. Sinubukan ko siyang kausapin pero ilag na siya sa akin. Arnold, pre, galit ka ba sa akin? Sa tingin mo, Marco? Hindi ko naman kagustuhan na mangyari sa atin to ngayon. Kahit ako stress na dahil may naghihintay sa akin sa Maynila. Bakit sa akin wala? Wala ba naghihintay sa akin sa Maynila? Hindi porket wala akong asawa wala na akong pamilya. May mga magulang pa ako. Naghihintay sa pagbabalik ko. Pasensya na bro. Malalampasan din natin tong problemang to. Paano? Sige nga, sabihin mo sa akin kung paano para mawala inis ko sa'yo. Kung magtutulungan sana tayong gumawa ng plano, mas makakabuti. Kaso, nauuna galit at inis mo ngayon Sana kasi inaalam mo muna kung sino at ano ba talaga yung kausap mo. Masyado ka kasi naghahangad ng sobre. Yan ang kakain sa atin ng buhay. Ang paghahangad mo ng sobra. Ikaw din naman Arnold, di ba? Nasilaw ka din sa pera. Kaya nga nandito ka kasama ako. Saka kung may mali man dito, hindi lang ako, ikaw din. Pagkatapos kong sabihin yun noon, ay lumabas na si Arnold. Pinalipas ko na muna ang galit niya bago ko siya kausapin ulit. Habang inaayos ko ang kamera noon, ay pumukaw sa atensyon ko ang isang maliit na kamera. Ginamit namin yon sa matandang babae doon sa lumang gusali. Kinuha ko ang memory card noon at saka ako sinalpak sa laptop. Doon ay pinanood ko ulit ang video ng babae.
Susan? Ay, nandyan ho pala kayo. Ano pong Susan? Saan mo nakita ang video na yan? Sa amin po yan. Kuha namin yun kahapon. Bakit po? Siya ang asawa ko, si Susan. Nagulat naman ako sa sinabi ni Tatang Mando noon. Hiniling niya naman na panoorin ulit ang video ng matandang babae. Habang pinapanood niya yon, ay para na siyang nababaliw, iiyak at tatawa. Pero kung ako ang nasa sitwasyon niya noon, ay baka ganun din ang maging reaksyon ko. Sa loob ng 8 taon ay hindi mo nakita ang asawa mo. Saka hindi mo alam ang lagay niya, kaya naman iba-ibang emosyon ang pinapakita niya sa akin noon. Ano ang kondisyon niya? Bakit ganyan ang itsura niya? Madungis na siya nung nakita namin siya dyan eh. Kaya lang parang naging baliw na siya. Kasi kung ano-ano na sinasabi niya sa amin noon eh. Grabe ang kasamaan mo, Diana. Ang mga pamilya mo inaalagaan ko, pinapakain ko. Pero ang asawa ko, pinabayaan mo lang. Hinayaan mo pang maging baliw. Alam po namin kung saan siya tinatago. Kailangan makapaghanda tayo. Makapagplano tayo ng maayos kung paano tayo aalis dito. Ho? Tutulungan niyo ho kami? Paano kung malaman ni Diana at magalit siya sa inyo? Wala na rin akong tiwala sa kanya. Kung palalabasin niya ba ako dito sa bundok ng buhay o hindi. Kasuklam-suklam ang babaeng yon. Anong ginawa niya sa asawa ko? Kung ganun, anong kailangan natin gawin? Kailangan natin mapagplanuhan ng maayos. Tuwing araw ng Sabado, nagpupunta si Diana dito para tingnan ang mga pamilya niya at para magbigay ng alagang hayop na ipapakain sa mga halimaw. Hindi tayo pwedeng kumilos nang wala dito si Diana. Dahil kapag nabalitaan niyang tumakas tayo, baka pati ang asawa mo gawan niya na masama. Baka mas lalong hindi mo na makita ang asawa mo. Nagliliyab sa galit ang mga mata ni Tatang Mando noon. Mabuti na lang nakuha ko ang simpatsya niya. Ang akala niya kasi, nang tinago ni Diana ang asawa niya, ay inilagay naman ito sa maayos na lugar. Ngunit hindi pala. Nagkaroon ako ng pag-asang makatakas doon sa bundok nang dahil kay Mang Mando. Ilang ulit pinanood ni Tatang Mando ang video ng asawa niya noon. Nagulat naman si Arnold nung makita niyang umiiyak si Tatang Mando habang mariing nakatitig sa laptop. Ikinuwento ko kay Arnold ang napag-usapan namin ni Tatang Mando. Sa pagkakataong yon, nawala ang inis at galit ni Arnold sa akin. Oras na ng pagkain ng mga aswang, kaya naman sinamahan ko si Tatang Mando noon sa gitna ng bundok para pakainin ang mga alaga niyang aswang. Kailangan ko magpanggap na interesado ako sa ginagawa mo para malaman ni Diana na natatakot ako sa mga banta niya. Anong plano niyo, Tatang? Maghihiganti ako. Ipaghihiganti ko ang asawa ko. Kung gaano niya tinrato at kung paano niya pinabayaan ang asawa ko. Gagawin kong lakas yun para matalo siya. May naisip na ho ba kayong plano para makatakas tayo dito? Meron na. Sa tamang oras ay malalaman mo rin yon. Hindi tayo pwedeng magplano dito sa gubat dahil may mga mata si Diana dito. Nanahimik na lang ako noon habang tinitingnan ng mga aswang na nagwawala dahil sa gutom. Nang itinapon na ni Tatang Mando ang mga manok sa hukay, ay dali-dali nilang sinunggaban yon. Bakas sa mga mata nila ang pagkauhaw sa dugo ng tao. Ang mga mata nila ay nagnininga sa gutom. Ang mga kuko nilang matatalim noon ay parang gustong humukay ng mga laman loob ng tao. Natapos na kami magpakain noon, kaya naman bumalik na kami sa kubo ni Tatang Mando. Naabutan ko naman noon si Arnold na nagsisilid ng mga kamera sa bag. "O bro, anong ginagawa mo?" Tinatabi ko yung mga kamera natin. Ebidensya natin to eh. "Lobat na ba yung mga dala nating laptop?" Oo. Kaya tinabi ko na itong mga kamera para sa Maynila ko na lang itutuloy yung pag-i-edit. May plano na raw si Tatang Mando kung paano makakatakas dito sa bundok. Talaga? Anong plano niya? Hindi niya pa idinidetalye pero meron na siyang plano. Sa araw ng Sabado niya gagawin ang planong yon. Sabado? 4 na araw pa. Bakit hindi pa ngayon? Hindi pa pwede ngayon. Hindi tayo pwede magpadalos-dalos dahil hawak ni Diana ang asawa niya. At maaaring ang asawa ko rin pinababantayan niya na din.
Kailangan tapusin natin si Diana. Dito sa bundok na ito, kasama ang mga pamilya niyang aswang. 4 na araw pa tayo maghihintay dito. Paano kung makawala ang mga halimaw sa kulungan? Tayo ang gagawin nilang hapunan. Kung ngayon tayo tatakas, mamamatay tayo. Mamamatay mga mahal natin sa buhay. Hindi lang mga nakakulong na aswang ang kailangan nating tapusin. Si Diana din. Panganib siya sa lugar na ito eh. Matagal pa tayo maghihintay eh. Hindi ko alam kung kaya ko pang matulog dito ng isang gabi. Narinig mo ba yung ingay kagabi? Hindi ka ba natatakot doon? Oo, narinig ko. Pero kung magpapadala tayo sa takot at matatalo tayo, hindi tayo makakalis dito ng buhay. Napahinto naman sa pag-aayos si Arnold noon. Akala niya ay makakalis na kami kagad sa bundok na yon. Pinagpapasensyaan ko na lang si Arnold noon dahil ako ang nagdala sa kanya doon. 7:00 pa lang ng gabi ay natapos na kaming kumain ng hapunan. Habang nagpapababa ako ng pagkain noon ay napansin ko si Tatang Mando sa labas. Mariin siyang nakatitig sa apoy habang hawak ang lumang aklat. Doon ay parang may ibinubulong siya sa hangin. Maya-maya lang ay biglang umalingaw-ngaw ang ungol sa paligid namin. Ang mga aswang yon, nagwawala sila. Natakot ako noon kaya naman nilapitan ko si Tatang Mando sa labas. Tinanong ko siya noon kung bakit nag-iingay ang mga aswang noon pero nanatili siyang tahimik at itinuloy ang pagbulong sa hangin. Ang apoy sa harapan namin ay parang nagsasayaw sa gitna ng dilim. Hinintay kong matapos si Tatang Mando noon sa kanyang ginagawa. Nang matapos na si Tatang Mando sa pagbulong, ay kumalma na ang apoy sa harapan namin. Ang ingay na galing sa kulungan ng mga aswang ay tumahimik na. Inahanda ko ang lakas ko para sa darating na Sabado. Kabilugan ng buwan nun, kaya kailangan natin mag-ipon ng lakas. Anong meron kapag kabilugan ng buwan? Sa kabilugan ng buwan, ang lakas ng aswang ay hindi lang doble kundi triple. Kaya kailangan kong maging malakas. Hindi lang para sa atin kung hindi sa lahat ng tao dito sa bayan. Paano kami, Tatang? Wala kaming kakayahan para labanan ng mga aswang. Hindi ko kayo pababayaan. Ako ang sandata nyo. Ang suot nyong kwintas ay dinagdagan ko ng lakas at proteksyon para hindi kayo mapahamak sa araw ng sagupaan. Kaya niyo ho ba sila? Marami sila eh. Isa lang ho kayo. Hindi ako nag-iisa, iho. Bago ka lang dito kaya hindi mo alam ang kakayahan ko. Hindi mo alam kung sino ang mga kaya kong tawagin para magkaroon ako ng lakas. Huminga ng malalim noon si Tatang Mando at dahan-dahang isinara ang lumang aklat. Ang apoy sa harapan namin noon ay naging maliit na uling na lamang. Ang ikinababahala ko ay wala akong kapangyarihan para matalo ang mga nilalang na nakakulong doon sa bundok. Umalis na si Tatang Mando sa tabi ko. Ako na lang ang naiwan sa labas habang nakatingin ako sa buwan. Naramdaman ko ang pag-init ng suot kong kwintas. Isang sinyalis yun na kaya kong labanan ng mga aswang. May proteksyon ako laban sa kanila. Lumipas ang 2 araw, tahimik ang paligid noon at tirik ang araw sa labas. Si Tatang Mando naman ay may daladalang itak at isang basket na gawa sa manipis na kahoy. Tatang, saan kayo pupunta? Hindi sapat ang pag-usal ng orasyon para magwagi tayo sa labanan. Kailangan natin na magagamit para matalo sila. Maaari ho bang sumama sa inyo? Sigurado ka ba, iho? Tirik ang araw, baka mahilo ka. Sigurado ho ako. Saka para makita ng bantay ni Diana na seryoso ako sa mga itinuturo mo sa akin. O sige, kunin mo yung isang punyal doon sa silid ko. Mabilis akong kumilos noon para kunin ang punyal na sinasabi niya. Nakita ko naman si Arnold noon na nakaupo at nakatulala. Ayaw niyang tumulong sa amin dahil ang gusto niya lang ay dumating na ang araw ng Sabado. Kung kailan kami tatakas. Naabutan ko naman si Tatang Mando sa labas na naghihintay sa akin noon. Nakuha ko na po, Tatang. Tayo na po. Ano nangyari sa kasama mo? Parang wala na siyang pag-asa sa buhay niya. Hayaan niyo na po siya. Kasalanan ko rin kung bakit kami nandito dahil mabilis ako nagtiwala eh. Kaya hindi ko siya masisisi kung ayaw niyang tumulong. Kung ganyan ang nasa isip niya walang mangyayari sa kanya dito. Baka hindi ko siya matulungan kung hindi niya tutulungan ang sarili niya.
Pagpasensya niyo na po siya. Tulungan mo po kaming makauwi ng buhay sa pamilya namin, pakiusap po. Suot-suot niya ba yung kwintas na ibinigay ko? Hindi ho, Tatang Pero sa araw ng Sabado, pipilitin ko siyang isuot niya yon. Kailangan isuot niya yon kung gusto niyang makalabas dito. Hindi lang yung basta proteksyon. Nagbibigay yon ng lakas niya para makalaban. Nakarating kami noon sa isang kakahuyan. Malamig ang hangin doon. Kahit natirik ang araw ay nanlalamig ang balat ko noon. Mabilis na tumungo si Tatang Mando sa isang punong maliit. Hinukay niya yon at kumuha ng isang ugat. Nang matapos na si Tatang Mando sa pagkuha ng ugat, ay mabilis siyang lumipat sa isang madilim na bahagi ng kakahuyan kung saan ang mga dahon noon ay parang hindi tinatamaan ng sikat ng araw. Yumuko siya doon at namitas siya ng mga dahon na may mapupulang kulay. Ang bawat pitas niya doon ay may kasamang mahinang bulong. Isang orasyon na parang nagpapakalma sa paligid. Para saan ho yan, Tatang? Ang ugat at dahon na ito ay ihahalo ko sa isang benditadong langis na matagal ko nang itinatago dito sa kakahuyan na ito. Itinatago ho rito? Saan ho? Doon, kung saan hindi basta-basta napupuntahan ng mga aswang ang lugar na yon dahil sa orasyon na dinugtong ko dun sa hagin. Mabilis na lumipat si Tatang Mando patungo sa isang malaking puno. Nababalot yun ng makapal na lumot at baging. Sa ilalim ng malaking ugat, may isang maliit na batong parang sinadyang ukitan para itago ang isang puwang. Dito ko itinago yung benditadong langis. Sapat na ho ba yan para maligtas kami sa kapahamakan? Sapat na yon para hindi kayo magalaw ng aswang. Kapag inihalo ko ang ugat at dahon sa langis na yan, ay magiging sandata natin yon. Kapag nararamdaman mong umiinit o kumukulo ang langis sa loob ng bote, ang ibig sabihin nun malapit na sila. Isang pahid lang sa noo at palad ninyo. Hindi na nila kayo magagalaw. Ang amoy nitong gagawin kong langis lason sa mga aswang na naglalaway na sa dugo ng inosyenteng tao. Nang nakuha ni Tatang Mando ang isang botelya ng langis, ay inilagay niya yun sa basket. Nagpatuloy kami sa paglalakad noon hanggang sa nakakita siya ng isang baging na nakapulupot sa patay na puno. Kinuha niya ang dala kong punyal, sa kanya hiniwa ang balat noon. Isang malapot na dagta at mapait na amoy ang lumabas. Itong huling sangkap, ang dagta ng pag-ayawan. Kung saan ang matapang na amoy nito nanliligaw sa mga aswang. Isasama natin itong ihalo sa langis nang sa ganun makatakas tayo ng buhay sa bundok na ito. Bumalik kami noon sa malaking puno kung saan niya itinago ang langis. Umupo siya noon saka siya nagparingas ng apoy. Inilabas niya ang isang botelyang naglalaman ng langis at saka maingat niyang isinalin sa kawayan na naglalaman ng mga ugat at dahon na kinuha niya noon. Habang ginagawa niya yon ay nagsimulang uminit ang paligid at ang hangin ay naging mabango. Parang amoy ng insenso at sariwang lupa. Nang kumulo na ang langis ay sakaya inilagay ang huling sangkap, ang dagta ng pag-ayawan. Yun na yata ang huling proseso para magawa niya ang isang sandata. Habang kumukulo ang langis ay mahinang bumubulong si Tatang Mando, isang lingwahe na siya lang ang nakakaalam. Tapos na ang ating proteksyon. Ganun lang po? Ang bilis niyo pong gumawa ng proteksyon Sabi ko sa'yo, hindi mo pa ako lubusang kilala. Ang albularyong tulad ko na kinatatakutan ng taga-Antique ay siyang magliligtas sa kanila sa kapahamakan. Dahan-dahang itinaas ni Tatang Mando ang kawayan. Ang maingay na pagkulo ng langis ay biglang tumahimik. Parang naging kasing linaw yon ng kristal. Mabilis akong pinahiran ni Tatang Mando ng langis sa aking noo at palad habang bumubulong siya ng isang orasyon. Ang dagta ng pag-ayawan ay hindi lamang pampalayas. Yan ay sumpa para sa mga hindi kabilang sa mundong ito. Hanggat suot mo ang amoy nito, hindi ka nila magagalaw. Sana ho si Arnold mabigyan niyo rin ng proteksyon. Kapag ganda na si Arnold lalagyan ko siya nitong langis. Sa ngayon, kailangan niya din munang isuot ang kwintas para mas lalong lumakas ang enerhiya niya bilang isang ordinaryong tao. Sigurado kayo na
Kaya niyo silang talunin? Ha, ako pa ba? Sa tanda kong ito kaya ko silang ubusin lahat. Ang mga bantay ni Diana dyan sa paligid magsisisi dahil nakinig sila sa babaeng mapaldin lang. Ano ho ba ang plano niyo, Tatang? Pag sumapit ang kabilugan ng buwan sa araw ng Sabado, ang mga alagang aswang ni Diana pakakawalan ko. Ang mga aswang na yon ang bahalang makipaglaban sa mga tauhan ni Diana. At ako siyempre, ang magiging katapat ni Diana. Ako ang tatapos sa babaeng yon. Ano ho bang may tutulong namin sa inyo? Bumalik kayo sa lumang gusali. Hanapin niyo ang asawa ko. Saan naman ho namin itatago si Aling Susan pag nakita na namin siya? Ang suot mong kwintas ay hindi kagaya ng kwintas ni Arnold. Yan ang magtuturo sa iyo kung paano makakababa sa bundok na ito, papunta sa kinaroroonan ni Susan. Ang liwanag niya na magtuturo ng daan sa iyo pabalik sa aming tahanan ni Susan. Natahimik naman ako sa mahusay na plano ni Tatang Mando. May isa pa akong dapat na gawin. Kailangan kong kumbinsihin si Arnold na makipagtulungan sa amin. Hindi lang para sa sarili namin, kung hindi sa lahat ng tao at sa mga mahal namin sa buhay. Makalipas ang ilang oras na paglalakad, nakarating na kami sa kubo. Itinago ni Tatang Mando ang langis na ginawa niya sa kanyang silid. Isinilid niya yon sa isang lumang baol na may nakaukit na cross sign. 2 araw na lang, Arnold. Makakalabas na tayo. Hindi ko alam kung may kasiguraduhan ba yung makakalabas tayo ng buhay dito. Magtiwala at maniwala ka lang sa amin. Nasaan na yung ibinigay na kwintas sa iyo ni Tatang Mando? Nandun sa bag ko. Naniniwala ka ba sa kwintas na yon? Wala namang mawawala kung maniniwala ka. Sige na, isuot mo na yon. Magsisilbing proteksyon natin yon. Walang buhay na isinuot ni Arnold ang kwintas na yon. Saka siya nahiga ulit. Hinihintay niya lang ang araw ng Sabado bago siya ulit kumilos. Hating gabi na noon, nag-uumpisa na ang alingaw-ngaw ng mga aswang sa kulungan. Hindi na ako nagtaka doon dahil gabi-gabi ko yun naririnig. Nung lumabas si Tatang Mando at bumulong ng isang orasyon, ay biglang tumahimik ang paligid. Hindi ko alam kung ano ang ibinubulong niya doon, pero alam kong siya lang ang makakatalo sa mga aswang. Walang iba kung hindi ang albularyong kinatatakutan sa lugar ng Antique. Ngayon na ang araw ng Sabado. Ano kailangan natin gawin? Mabuti naman at nagkaroon ka na ng buhay para makatakas tayo dito. Matagal ako nagpahinga para magkaroon ng lakas sa pagtakbo. Ngayon na ang araw na pinakahihintay ko. Makipagtulungan ka lang sa amin. Makakalabas tayo rito. Matutulungan natin ang mga taga-Antique. Hindi na umimik si Arnold. Alam kong nananabik na siyang makabalik sa Maynila. Si Tatang Mando naman ay tahimik na hinahasa ang kanyang mahabang itak at ang kanyang 2 punyal. Inilabas niya rin noon ang itinatago niya sa kanyang lumang baol, ang langis at saka ang mahabang buntot ng pagi. Alam kong yun na ang gagamitin niya para tuluyang tapusin ang kasamaan ni Diana. Ilang oras ang lumipas noon ay dumating na si Diana doon sa labas ng kubo. Nilabas naman siya ni Tatang Mando. Handa na ang binata. Kaya niya na akong palitan. Sigurado ka? Itinuro mo bang mabuti ang mga kailangan niyang gawin? Huwag ka mag-alala. Sa loob ng 4 na araw mabilis siyang natutunan ng mga itinuro ko sa kanya. Ngayon, maaari ka nang lumabas dito sa bundok na ito. Ang asawa ko, ibibigay mo ba siya sa akin? Ayusin mo ang mga gamit mo para makaalis ka na dito sa bundok. Hihintayin ko ang kabilugan ng buwan dito para makita ko kung gaano kalupit ang mga pamilya ko. Sagutin mo tanong ko. Ibibigay mo ba ang asawa ko? Malalaman mo ang kasagutan mamaya. Matuto kang maghintay. Pumasok na si Tatang Mando sa kubo. Sumapit na ang 6:00 ng gabi at ang bilog na buwan ay parang isang matang nagmamasid sa amin mula sa itaas. Inilabas ni Tatang Mando ang isang botelyang may laman ng langis. Nilapitan niya kaming 2 ni Arnold at saka pinahiran noon sa aming noo at sa aming palad habang ibinubulong niya noon ng mahinang orasyon. Ang mga tauhan ni Diana ay nagkalat sa paligid noon. Halos nasa 20 lalaki ang may hawak ng baril na nakapalibot doon sa bakuran ni Tatang Mando. Habang naghahanda kami,
ay isinukbit ni Arnold ang bag na puno ng mga kamera namin at si Tatang Mando naman ay tahimik na nakamasid sa bintana habang nakatingin sa direksyon kung saan ang kulungan ng mga aswang. Habang mariin siyang nakatitig doon ay may binubulong siya sa hangin. Kasabay noon ay ang mga malakas na alingaw-ngaw na mga aswang. Oras na. Oras na para pakawalan ng mga aswang. Anong gagawin namin, Tatang? Kapag umatake na ang mga aswang sa mga tauhan ni Diana, bilisin niyong lumabas dito sa kubo. Sige ho, gagawin namin. Kaya niyo bang harapin si Diana na mag-isa lang? Huwag ka mag-alala, iho. Hindi siya ang kinatatakutan dito, kung hindi ako. Isang malakas na pagyanig ng lupa at putukan ng baril ang narinig namin sa labas. Lumaya na ang mga aswang na uhaw sa dugo ng tao. Isa-isang sinunggaban ng mga aswang ang nakakalat na tauhan ni Diana, habang si Diana ay naiwang nakatulala habang tinitingnan ang pag-atake ng kanyang pamilya. Lumabas na si Tatang Mando noon at tinarap si Diana. Isang mainit na tensyon ang naramdaman ko noon sa pagitan nila. Ang anyo ni Diana ay unti-unting nagbago. Nagkaroon siya ng malaking pakpak, matutulis ng ngipin at kuko. Ang bawat kilos niya ay may kakaibang galit. Sa bawat atake ni Diana kay Tatang Mando ay nanghihina si Diana. Walang ginawa si Tatang Mando kung hindi ang umusal ng dasal. Kinuha ni Tatang Mando ang tinatago niyang buntot ng pagi sa kanyang likuran saka pinaghahampas ang malaking pakpak ni Diana. Isang matinis na tili ang narinig namin. Nang tumingala si Tatay Mando at sinigaw na umalis na kami, ay muli siyang inatake ni Diana habang nakatingin sa amin. Sa gitna ng kaguluhan ay tinapik ako ni Arnold noon sa balikat. Alam ko ang ibig niyang sabihin. Yun na ang pagkakataon na ibinigay sa amin ni Tatang Mando. Habang ang mga tauhan ni Diana ay pilit na nakikipaglaban sa mga aswang, kami naman ay mabilis na kumilos palabas ng kubo. Marco, paano tayo makakababa sa bundok na to? Huwag ka mag-alala. May gabay tayo palabas dito sa bundok. Itinapat ko ang kwintas sa liwanag ng buwan at doon nagkaroon ng isang liwanag sa daan. Yun ang naging gabay namin pababa sa bundok ng Talisay. Ngunit hindi pa kami nakakababa noon ay may humarang sa amin na isang tauhan ni Diana. Hawak niya ang isang mahabang itak at bakas sa kanyang muka ang pagnanais na kami ay pigilan. Agad akong humarang noon sa tauhan ni Diana. Sa bawat atake ng lalaking yon ay parang naging mabagal ang kanyang kilos sa paningin ko. Sa kabilang banda naman ay naramdaman ko ang pang-init ng kwintas sa balat ko. Sinyalis yun na binibigyan ako ng malakas na enerhiya para kalabanin ng lalaking yon. Sinubukan akong tagain ng lalaki, ngunit mabilis ko yung iniwasan at malakas na itinulak sa matulis na bato. Nawala ng malay ang lalaki. Sa di kalayuan ay narinig ko ang nakakapangilabot na tawa ni Diana. Nakatayo siya sa gitna ng buwan habang nakatingin sa mga pamilya niyang nilalapa ang kanyang mga tauhan. Akala mo ba'y matatalo mo ako, Mando? Mas malakas ako sa iyo, tanda! Kaya nga papalitan at patatahimikin ko na kayo ng asawa mo dahil isa ka lang mahinang albularyo. Kahit ano pang sabihin mo, ay hindi ako masisindak sa iyo. Sa inyo ng pamilya mo. Isang kumpas ko lang sa pamilya mo mananatili na silang abo. Hindi mo alam ang kakayahan ko, Diana. Kaya mong gawin yan? Baka bago ka pa makakumpas tanda wala ka ng hininga. Gusto mo bang matikman ang lasa ng hagupit nito? Muling iwinagayway ni Tatang Mando ang buntot ng pagi sa harapan ni Diana. Bawat hagupit noon ay parang naglalabas ng kislap na katulad ng kidlat. Hindi rin nagpaawat si Diana noon. Gamit ang kanyang natitirang lakas, ay susunggaban niya si Tatang Mando noon. Ngunit bago pa siya makalapit ay mabilis na isinaboy ni Tatang Mando ang ginawa niyang langis. Ang balat ni Diana ay parang nasunog na parang unti-unting napapaso. Hindi pa natapos si Tatang Mando at sinubuyan pa niya ng asin si Diana. Ang dahilan para mapalood siya sa sakit. Lumingon naman ako kay Arnold na nakaupo at nanginginig sa takot. Hinila ko na siya palabas sa bundok
Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nahulog siya sa isang bangin. Mabuti na lang at nakahawak siya sa mahabang ugat ng puno. Arnold! Tanggalin mo na yung bag mo! Nandito ang mga kamera natin. Mawawalan tayo ng i-upload kapag tinanggal ko to. Hayaan mo na! Mas malaga ang buhay mo kaysa sa mga kamera na yan. Hubarin mo na para makaakyat ka dito. Bilis! Hinubad na ni Arnold ang suot niyang bag. Nahulog yun sa bangin na punong-puno ng malalaking bato. Si Arnold naman ay maingat na nakaakyat pabalik sa patag. Mabilis kaming tumakbo palabas habang dinig namin ang hiyawan ng mga tauhan ni Diana at ang mga alingaw-ngaw na mga aswang. Nasa paanan na kami ng bundok nang may makita kaming isang malaking pagsabog sa tuktok. Binalot yun ng puting liwanag. Tara na, Marco. Bilisan na natin, puntahan na natin si Aling Susan. Teka, si Tatang Mando. Makakalabas siya dyan sa bundok. Tandaan mo kung sino siya at kung ano ang bansag sa kanya ng mga taga-antike. Tara na, bilisan na natin para matapos na ang lahat ng ito. Tumakbo na kami ni Arnold noon palayo sa bundok. Sinilip kong muli ang itsura ng bundok. Wala na ang puting liwanag at wala nang ingay. Nag-aalala ako kay Tatang Mando dahil baka hindi siya makalabas ng ligtas doon. Mahigit 1 oras kaming tumatakbo noon at narating na namin ang abandonadong gusali. Pinuntahan namin kaagad ang pwesto ni Aling Susan. Pagkarating namin doon ay nanatili siyang nakatingin sa buwan at nangingilid ang kanyang luha. Tapos na. Tapos na ang kaniliman. Aling Susan, tara na po. Umalis na po tayo dito. Ang asawa ko, hindi na makababalik. Ang asawa ko hindi na makababalik. Aling Susan, babalik ang asawa niyo. Maniwala kayo sa akin. Babalik siya. Sumama na ho kayo sa akin para magkita na kayo ni Tatang Mando. Hindi. Hindi. Wala nang babalikan ng asawa ko. Nagsakripisyo siya para sa mga taong mapanghusga. Aling Susan, ano bang sinasabi niyo dyan? Makinig kayo sa amin. Sumama na kayo. Dahil baka abutan pa tayo ng mga aswang dito. Kung hindi na babalik ang asawa ko, wala nang saysay ang buhay ko. Wala nang saysay. Pinilit kong kumbinsin noon si Aling Susan na sumama sa amin, ngunit paulit-ulit siyang nag-iingay sa katumatawa na parang baliw. Habang pilit na tinatanggal ni Arnold ang kadena sa paa ni Aling Susan noon, naramdaman ko ang biglang paglamig ng hangin. Ang langis na ibinigay ni Tatang Mando ay biglang kumulo sa maliit na bote. Isang babalayo na may aswang sa paligid namin. Lumingon ako sa madilim na pasilyo at doon ko nakita ang 2 nagniningas sa pulang mga mata. Isang mabilis na anino ang sumugod sa amin. Ang aswang ay may mahabang kuko at bumubuga ng malansang amoy. Marco, bantayan mo kami. Kaunti na lang at matatanggal ko na ang kadena. Ako nang bahala dito. Itakas mo si Aling Susan dito sa gusali, ha? Magkita tayo doon sa barangay court. Ihintayin ka namin doon. Hindi na ako nag-atubili noon. Hinawakan ko ang kwintas na ibinigay ni Tatang Mando. Naalala ko na hindi kami kayang galawin ng aswang dahil sa suot naming kwintas. Alam kong si Aling Susan ang pakay niya. Sa gitna ng takot, naramdaman ko ang muling pag-init ng kwintas. Sumugod muli ang aswang sa pwesto namin, ngunit mabilis kong itinaas ang suot kong kwintas. Isang puting liwanag ang pumalibot sa amin doon sa loob ng gusali. Napahiyaw sa sakit ang aswang nang madikitan siya ng liwanag. Parang napapaso ang balat niya. Kahit na ganon, ay hindi pa rin nagpaawat ang aswang. Muli siyang sumugod sa pwesto namin para sunggaban si Aling Susan, ngunit isang malakas na enerhiya ang kumawala sa suot kong kwintas, kaya tumalsik ang aswang sa liwanag ng pinanggagalingan ng kwintas. Dahan-dahan siyang napaso doon hanggang sa tuluyan siyang naging abo. Nagawa mo, Marco. Natalo mo ang aswang. Tara na, para magkita na sila ni Tatang Mando. Tayo na. Bilisan natin, bro. Ito na wakas. Makakauwi na tayo sa Maynila. Ha, ang galing mo, bro. Ang lakas ng loob mo. May pinagugutan ng lakas eh. Ang mag-ina kong inaiwan sa Maynila.
Sinundan na namin ang liwanag papunta sa lumang bahay nila Tatang Mando. Bitbit ang pag-asang buhay at nagwagi si Tatang Mando kay Diana. Maingat naming inalalayan si Aling Susan. Hirap siyang maglakad dahil siguro sa matagal na pagkakakadena ng kanyang paa. Daan-daan ang bawat takbang namin dahil sa panghihina ni Aling Susan. Hindi na siya nagsalita noon dahil natakot siya nang nakita niya ang aswang na sumugod papalapit sa amin noon. Konting tiis na lang ho, malapit na tayo sa lumang bahay niyo. Doon ligtas na kayo at naghihintay ang asawa niyo. Konting tiis na lang din bro, makakauwi na tayo. Salamat bro ha, hindi mo ako sinukuhan kahit na pinaramdam ko sa iyong ikaw ang may kasalanan ng lahat. Hindi naman kita masisisi. Ako naman talaga nagdala sa iyo dito. Kaya kasalanan ko kung bakit nakulong tayo at natakot tayo dun sa bundok. At least, nalaman natin na totoo ang aswang. Kaya lang, wala tayong solid na ebidensya eh. Ayos lang yun. Isang alaala na lang ito na hindi natin kailanman makakalimutan. Isang trauma na hindi natin alam kung kailan ulit babalik. At takot natin na magtiwala muli sa mga tao mapanlinlang. Marco, tingnan mo. Ang liwanag sa dulo ng punong yun. May lumang bahay doon. Itinuro ni Arnold ang dulo ng liwanag na nanggagaling sa kwintas ko noon. Doon ang lumang bahay ni Tatang Mando. Ngunit bago pa man kami nakarating doon, ay may naaninig kaming isang tao na dahan-dahang lumalabas sa dilim. Huminto kami at naging alerto. Itinaas ko ang kwintas ko at handang proteksyonan muli ang mga kasama ko. Ngunit nang tumama ang liwanag ng buwan sa aninong yon, ay napawi ang takot namin. Iniluwa ng pintuan ng pagod na muka at tindig ni Tatang Mando. Duguan ang kanyang damit at hingal na hingal. Pero ang kanyang mga mata ay puno ng kalinga habang nakatingin kay Aling Susan. Habang si Aling Susan ay napatayo ng diretso at nangingilid ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Susan, sinta ko. Mando, ikaw na ba yan? Akala ko'y kasama ka na sa pagsabog. Mabilis na lumapit si Tatang Mando noon at niyakap ng mahigpit ang kanyang nanghihinang asawa. Doon ko napagtanto na ang lahat ng sakripisyo ni Tatang, ang pag-aalaga sa mga aswang at pagtitiis kay Diana ay para lamang sa sandaling yon. Ang akala ko'y tapos na ang lahat dahil magkayakap na sila. Ngunit sa gitna ng dilim ay may lumabas na isang dambuhalang anino, si Diana. Habang magkayakap si Tatang Mando at Aling Susan, biglang tinusok ni Diana ang kanyang mahabang kuko sa likuran ni Tatang Mando hanggang sa tumagos yun sa puso ni Aling Susan. Isang nakakapangilabot na tawa ang kumawala kay Diana habang dahan-dahan bumagsak ang katawan ng mag-asawa sa lupa. Ha! Akala nyo ba ganun lang ako kadaling takasan? Mga hangal! Kung hindi ko kayo makukuha ng buhay, kukunin ko kayo sa kabilang buhay! Wag! Pakawalan mo na kami, please! Pakawalan? Pagkatapos yung planuhin ng pagpatay sa akin, ang pagpatay sa pamilya ko, hindi sapat ang patawad para sa katulad niyong mga hangal! Nakaramdam ako ng matinding galit na bumalot sa aking dibdib. Hindi maaring masayang ang sakripisyo ni Tatang Mando. Hinawakan ko ng napakaigpit ang kwintas. Ang kwintas na nagligtas sa amin ng maraming beses. Bigla yung uminit at naglabas ng liwanag na mas nakakasilaw pa sa kabilugan ng buwan. Hayop ka, Diana! Tapos na ang paghahari mo sa antike! Bakit, bata? May maibubuga ka pa ba? Patay na ang magliligtas sa inyo! Mga baliw ba kayo? Kaya papatayin din kita. Sukdulan na kasamaan mo. Kailangan kong tapusin ang pagpapahirap mo sa mga tao. Tumakbo ko na mabilis patungo sa kanya. Nang tangkaing kalmutin ako ni Diana gamit ang kanyang mahabang kuko, umiwas ako at buong lakas kong ibinato ang kwintas na ibinigay ni Tatang Mando sa kanyang dibdib. Naalala ko ang ginawang orasyon ni Tatang Mando sa kwintas ko. Nilagyan niya yun ng isang patak ng dagta, ang dagta ng pag-ayawan, ang laso na makakatalo sa aswang. Sa sandaling tumama ang kwintas, isang pagsabog ng liwanag ang bumalot kay Diana. Ang kanyang mga hiyaw ng sakit ay yumanig sa buong paligid habang ang kanyang balat
ay unti-unting uminit at nagbaga. Sa harap namin, ang katawan ni Diana ay mabilis na natupok ng liwanag at naging isang itim na abo na agad namang tinangay ng malamig na hangin. Arnold, pre, tapos na. Wala na siya. Natalo ko siya. Nagwagi tayo. Sigurado ka ba, pre? Hindi na siya babalik? Nakita mo naman, ang abo niya ay tinangay na ng hangin. Makakauwi na tayo, Arnold. Paano sila? Iiwan na lang ba natin? Masakit man pero kailangan natin silang iwanan. Tumayo ko nang mahimasmasan na si Arnold. Aalis na sana ako noon nang nakita ko ang kamera sa gilid ng balkon ni Tatang Mando. Yun ang kamera na ginamit noon na pang video kay Aling Susan sa lumang gusali. Arnold, tingnan mo to oh. Minasagip tayong isang kamera. Pambihira. Ang natirang kamera yung pinag-video pa natin kay Aling Susan. Sayang. Hindi natin mapapatunayan sa taong bayan ang tunay na kwento ni Tatang Mando. Mananatili na lang ang kanyang pangalan bilang isang albularyong kinatatakutan sa Antique. Wala naman na tayong ebidensya na magpapalinis sa pangalan niya eh. Ang alam ng lahat ng tao dito masama siya. Nag-aalaga siya ng mga aswang. Kaya lahat ng tao dito sa taga-baryo takot. Kahit marinig pa lang yung pangalan niya. Palis na sana kami noon na bitbit ang isang kamera na dinala ni Tatang Mando. Nagulat kami nang biglang lumiwanag ang kwintas na nasa lupa. Tumapat yun sa katawan nila Tatang Mando at Aling Susan. Tuluyan na silang naging abo at tinangay na rin ng malamig na hangin. Ang kwintas ni Tatang Mando ay isang sugat sa kanya dahil hindi niya man lang napatunayan sa taong bayan kung sino ba ang dapat nakatakutan. Ilang araw na ang lumipas noon. Nakauwi na kami sa Maynila. Kasama ko na si Nika sa bahay. Alam kong bigo ko noon dahil umuwi akong luhaan. Walang pera at walang gamit para sa aking trabaho. Pero kahit na ganun ang nangyari sa akin, ay tinanggap niya pa rin ako at pilit na pinalalakas ang loob ko. Si Arnold naman ay nag-umpisa ng mag-apply sa isang company bilang isang video editor. Natatakot na raw siyang maranasan ang nangyari sa amin sa Antique noon, kaya naman ay hahanap na siya ng regular na trabaho. Habang ako naman ay gulong-gulo sa sarili ko noon. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Hindi takot yon, pero sa tuwing pinipikit ko ang mga mata ko, nakikita ko ang nagniningas na mga mata ni Diana. Mahal, oras na para sa gamot mo. At huwag mong kalimutan, may session tayo kay Dr. Ramos mamayang 3:00. Last session ko nito kay Dr. Ramos, di ba? Oo, mahal. Salamat dahil kinaya mong lampasan ng pagsubok sa buhay mo. Tingnan mo, 1 buwan na lang manganganak na ako. Salamat, mahal ha. Hindi mo ko iniwan at pinabayaan. Hindi mo ko sinukuan kahit na ako ang dapat na nag-aalaga sa iyo nung bumalik kami ni Arnold dito. Responsibilidad ko yon bilang magiging asawa mo. At saka, ikaw ang tatay nitong dinadala ko eh. Hindi ba ang pangarap natin ay buo at masayang pamilya? Tutuparin natin yon na magkasama. Napangiti ako sa mga sinabi ni Nika noon. Halos 5 buwan akong sumailalim sa psychiatric therapy. Hindi naman ako baliw pero ang trauma na naranasan ko ay kailangan kong labanan. Si Nika ang naging angkla ko simula nang bumalik ako sa Maynila. Sa tuwing nakikita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata, doon ko nararamdaman ang pagnanais na tuluyang gumaling. Nagpapasalamat din ako kay Nika at sa nanay niya dahil tinulungan nila ako sa medical expenses. Sabi noon ni Dr. Ramos, ang trauma ay hindi parang sugat na basta lang naghihilom. Dapat may tamang proseso yon na kinakailangan ng espesyalistang doktor. Lumipas ang 1 buwan at nanganak na si Nika. Isang babae ang anak namin. Pinangalanan namin siyang Rosita. Napakagandang pangalan dahil maganda ang isinilang ni Nika. Naalala ko pa nung unang gabi sa pagbabalik ko sa Maynila. Takot na takot ako dahil tuwing pinipikit ko ang mga mata ko noon para matulog, ay nakikita ko ang matalim na mata ni Diana. Pero simula nang natapos ang session ko at lumabas na si Rosita,
Ang nakikita ko na sa tuwing pumipikit ako ay ang maamong mukha ng anak ko. Taos puso akong nagpapasalamat sa iyo, Kabanong, sa pagbibigay buhay at pagsasadula ng karanasan ko sa bayan ng Antique. Salamat sa inyong husay at dedikasyon na maiparating ang tunay na damdamin at mga aral na nakapaloob sa aking karanasan. Muli, ako po si Marco, ang tunay na nakasaksi na ang kinatatakutang albularyo sa Antique ay isang mapagmahal na asawa at may mabuting puso. Wakas,